Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 130309. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling mabuksan ang dalawang kristal na kahon, nagsimulang makipaglaban ang Ancient God Black Extreme sa Ancient God Profound Devil. Sa kabilang dulo, sabay na umatake ang mga miyembro ng magkabilang partido. Agad na sumabog ang mga mata ng matanda na nakasuot ng asher na may nakasisilaw na gintong liwanag, na nagpakawala ng enerhiya na maaaring sirain ang lahat ng bagay. Swish! Kumikislap ang katawan ni Francis habang papalapit siya sa mga kristal na kahon. Naglilinang siya ng maraming uri ng layunin at mayroon ding 3 clone, kaya ang alinman sa mga kayamanang ito ay magiging malaking tulong sa kanya. Haha, Francis, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Ang binata na nakadamit ng dilaw mula sa Life Sacred Land ay nag-activate ng kanyang pisikal na lakas at Eye of Life at sinisingil si Francis. Ang mata ng buhay ay isa sa mga mahihinang mata ng Diyos pagdating sa paglaban sa kapangyarihan, ngunit mas madali din itong linangin, dahil ang karamihan sa mga mapagkukunan ng paglilinang ay naglalaman ng layunin ng buhay. Kaya, ang lahat ng bagay sa lugar na ito ay angkop din para sa mga kabataang nakadamit ng dilaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Noong una niyang nakilala ang pangkat mula sa Life Sacred Land, ipinakita ng kabataang nakadilaw ang kanyang sama ng loob. Narinig ni Francis mula kay Walter na ang kanyang pagtanggi sa imbitasyon ng Life Sacred Land ay labis na ikinagalit ng mga elder at mga disipulo ng pangkat na iyon. Swish! 2 gininto ang pakpak ang nakadikit sa likod ni Francis. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga ginintoang pakpak at spatial blink, naiwasan niya ang kabataang nakadilaw na damit habang papalapit sa mga kristal na kahon. Umalis ka dito. Ang Ancient God Profound Devil, na nakikipaglaban sa Ancient God Black Extreme, ay biglang nagpakawala ng nagniningning na gintong sibat mula sa kanyang kanang mata kay Francis. Napakalakas! Ginamit ni Francis ang analysis powers at escape technique ng kanyang kaliwang mata para maiwasan ang pag-atake. Sa lahat ng naroroon, ang isang mata na Ancient God Profound Devil ang pinakamalakas. Habang pinipigilan ng Ancient God Black Extreme, nagkaroon pa siya ng dagdag na lakas para salakayin si Francis. Samantala, nakikipaglaban si Chendong sa elder na nakasuot ng asher. Ngunit kahit na sa kanyang Eye of Space-Time, hindi mahanap ni Chendong ang maraming pakinabang kumpara sa nakaasol na nakasuot na elder. Sa mga unang yugto ng labanang ito, ang koponan ng Ancient God Profound Devil ang nangibabaw. Ginagawa rin nilang tatlo ang lahat ng kanilang makakaya upang kunin ang mga kultibasyon na kayamanan mula sa mga kristal na kahon. Ang mga kristal na kahon ay medyo matibay, ngunit ang mga nilalaman nito ay hindi makakayanan ng anuman sa kanilang mga pag-atake. Bilang resulta, ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang pigilan ang mga shockwaves ng kanilang mga laban na lumapit sa mga kristal na kahon, ngunit ito ay nagpapataas din ng kahirapan sa pagkuha ng mga kayamanan. Sa sandaling ito, swish! Swish! Maraming mga tao ang sumugod sa larangan ng digmaan. Lahat ito ay Samsara Immortal Bodies na pag-aari ng magandang binibini. Ang pinakamalakas ay isang katawan na kaka-rating lang sa rank 7 habang ang iba ay rank 6 True Gods. Tulad ng para sa binibini mismo, siya ay umatras sa likuran, paminsan-minsan ay naglulunsad ng malayo ang palihim na pag-atake sa kalabang koponan. Sa pagpasok ng mga Samsara Immortal Bodies na ito, ang panig ng Ancient God Profound Devil ay unti-unting nawala ng lakas. Interconnected Myriad Forms Zone. Isang maraming kulay na shroud ng liwanag ang lumitaw sa paligid ng Ancient God Profound Devil, ang enerhiya ng myriad forms ng mundo na nasa loob nito, na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban at sa mga kakayahan sa pagtatanggol. Paglipol ng langit sa lupa. Nagsimulang lumingon ang 2 mata ng nakaasul na matanda, ang layunin ng pagsira ay unti-unting nalalanta ang lahat ng nasa harapan niya. Ang 2 ito ay talagang makapangyarihan. Nagulat ang dalaga. Ngunit ito rin ay dahil ang kalabang koponan ay may magandang komposisyon. Ang Ancient God Profound Devil ay bihasa sa depensa, ang nakaasol na elder na nakasuot ng asol ay may malalakas na pag-atake, at ang Eye of Life ng kabataang nakasuot ng dilaw na damit ay nagbigay sa kanya ng kakila-kilabot na kakayahan sa pagbawi.
Huwag mo silang pansinin. Itinuon ng babae ang kanyang mga mata sa 7-colored samsara grass sa crystal box. Kinuha niya ang kontrol sa ilan sa mas malakas na rank 6 samsara immortal bodies at inatasan silang mangagaw ng mga kayamanan. Sa sandaling ito, thwish! Isang gintong flash ng liwanag ang lumipad sa ibabaw ng kristal na kahon. Nakita ng babae na biglang naglaho ang isa sa mga kultibasyon na kayamanan na kanyang nakikita. Yung batang si Francis. Gulat na gulat ang babae. Ang nakikipaglaban kay Francis ay ang kabataan mula sa Life Sacred Land. Gayunpaman, hindi man lang lumalaban si Francis. Patuloy lang siyang umiiwas habang naglalakbay sa mga gilid ng mga kristal na kahon. Sa tuwing lumalapit ang kabataang nakadilaw na damit, palaging humihiwalay si Francis. Whoosh! Ang isa sa mga samsara immortal bodies ng babae ay nagsimulang lumapit sa mga kristal na kahon. Sa sandaling ito, lumipas ang isang ginintoang blur habang inagaw ni Francis ang isang 7 kulay na damong natatakpan ng maraming bilog. Ang aking 7 kulay na samsara grass. Agad na napasigaw ang ginang. Bagamat bahagi siya ng parehong koponan ni Francis, ang paraan kung saan sila namamahagi ng mga kayamanan ay ang bawat isa ay ayon sa kanilang kakayahan. Damn! Masyadong mabilis ang taong ito. Alam na alam ng kabataang nakadilaw na damit na hinding-hindi niya magagawang makipaglaban kay Francis, kaya tumigil siya sa paghabol sa kanya at pumunta sa mga kristal na kahon. Hindi sa iyo ang mga ito. Nakita ni Francis na hinahabol din ng nakadilaw na kabataan ang kayamanan at nagsimulang gumawa ng mga hakbang. Kakrak! Isang violet-silver lightning bolt ang sumabog sa kaluluwa ng kabataan. Pagkatapos ay nagpaputok ng palad si Francis upang itulak ang binata pabalik at lumapit sa mga kristal na kahon. Haha, ang Celestial Void Sacred Mushroom ay akin din. Napangiti si Francis sa kanyang sarili habang kumuha siya ng isang maliit na silver mushroom at isang dark gold na prutas sa tabi nito. Ang aking walang kabuluhang pagkasira ng banal na prutas. Nakita ng nakaasul na elder na ang Destruction Intent Cultivation Resource na gusto niya ay inagaw ni Francis at agad na nagalit, ang kanyang mga mata ay sumasabog sa galit ng mga agos ng Destruction Intent. Si Chendong ay nagkaroon din ng kakilakilabot na pagniwi, dahil ang Celestial Void Sacred Mushroom na kailangan niya ay kinuha ni Francis. Bakit hindi natin itigil ang ating laban at hatiin ng pantay-pantay ang mga kayamanan? Nagmensahe si Chendong sa elder na nakasuot ng Asher. Natigilan ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng Asher, ngunit tila sumang-ayon siya at nagsimulang makipag-usap sa kabataang nakasuot ng dilaw na damit at sinaunang Diyos na malalim na Diablo. Ang kabataan ng Life Sacred Land ay labis na nanlumo. Sa kanyang pakikipaglaban kay Francis, wala siyang napala at labis na nagdusa. Kaya naman, mabilis siyang pumayag. Lahat, hindi mo kami kaaway. Bakit hindi namin hatiin ang mga kayamanan 60% sa iyo at 40% sa amin? Nang sumangayon ang lahat ng kanyang mga miyembro, nagsalita ang Ancient God Profound Devil. Bahagyang nagulat ang dalaga at si Francis. Nakita ng mga taong ito na nagiging sobra na ako at nagpas siyang magsalita ng kapayapaan. Hindi mapigilan ni Francis na malungkot. Sa nakikita niya, hindi tumanggi si Chendong at ang binibini. Kung siya lang ang tumanggi habang pumayag ang iba pa niyang team, wala siyang magagawa tungkol dito. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw ang malakas na aura ng isang sinaunang linya ng dugo. Dahil sa bloodline na aura na ito, nag-freeze ang mga bloodline ng lahat at nanginginig ang kanilang isipan. Ang mga karaniwang inapo ng 8 Great God Eyes ay may mga bloodline na katumbas ng nasa 40 rango ng 10,000 ancient races. Ang isang quasi-God Eye ay katumbas ng rango ng 20 sa mga sinaunang linya ng dugo. Ngunit ngayon, ang kakaiba at hindi kilalang sinaunang enerhiya ng bloodline ay napigilan ang lahat ng kanilang mga bloodline. Isa pang makapangyarihang species ang dumating sa lugar na ito. Parehong nabigla sa pag-iisip ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil. Inimbitahan lang nila ang mga taong may eye bloodlines. Maliban sa 8 Great God Eyes o iba pang eye bloodlines, ano pa ang maaaring magkaroon ng matinding epekto sa kanilang mga bloodline? Thwish! Sa isang kislap ng madilim na pilak na liwanag, isang figure ang lumitaw sa isa sa mga kristal na kahon. Pusa.
Ang matanda na nakasuot ng asher at ang kabataang nakadamit ng dilaw na lahat ay nakatingin sa gulat sa kulay pilak na kulay abo na pusa sa kahon ng kristal. Ang pasang ito ay may maitim na kulay abo na balat, at ang mga paa nito ay payat at maliksi. Ang pinagkaiba nito sa mga ordinaryong pusa ay ang apat na paa at buntot nito ay natatakpan ng maraming matingkad na pilak na ron at mahiwagang mga karakter, na ginagawa itong tila misteryoso at kakaiba. Ngiyaw! Ang munting pasang magnanakaw ay tumitig sa karamihan at tumikim, ang buntot nito ay natatakpan ng mga ron at mga karakter na kumakaway sa hangin na parang pilak na latigo. Maliit na pasang magnanakaw. Natigilan si Francis. Ibang-iba ang hitsura ng pasang ito sa orihinal na anyo ng maliit na magnanakaw na pusa, na parabang ito ay lumaki. Kung hindi dahil sa kontratang nag-uugnay sa kanila, halos hindi ito makilala ni Francis. Naiwan din si Francis na nakatulala sa makabuluhang pagbabagong naranasan ng maliit na pasang magnanakaw. Ang sinaunang bloodline pressure na natakot sa kanilang lahat ay tiyak na hindi normal. Ngunit kahit na ang maliit na pasang magnanakaw ay nakaranas ng ilang hindi kilalang metamorphosis, mayroon pa rin itong tuso at masamang mukha. Pamana ng langit. Gulong-gulo ang isip ni Ancient God Black Extreme. Ang mukha ng Ancient God Profound Devil ay patuloy ding nanginginig at nakangiwi. Alam niya ang Heaven's Legacy Cat. Sinulyapan ni Francis ang Ancient God Black Extreme. Ang Heaven's Legacy Cat ay isang pariralang narinig niya mula sa isang automat sa lungsod na naiwan ng Heaven's Legacy Race. Tila alam din ng Ancient God Black Extreme ang tungkol sa Heaven's Legacy Cat, at kahit na maaaring walang sinabi ang Ancient God Profound Devil, masasabi ni Francis sa kanyang ekspresyon na alam din niya. Ngiyaw! Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumawa ng masamang ekspresyon, at pagkatapos ay ibinuka nito ang kanyang bibig at lumunok ng isang prutas. Dam, saan nanggaling ang pasang ito? Agad na umungal ang nakaasol na matanda. Ang pasang ito ay talagang kumakain ng napakamahal na mapagkukunan ng paglilinang. Ibinaling ni Chendong ang kanyang mga mata kay Francis. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakita niya ang isang napakahinang spatial ripple mula sa direksyon ni Francis. May abnormal na bloodline ang pasang iyon. If I made it my pet. Biglang may naisip ang dalaga. Ngiyaw! Lumilitaw na nalilito ang munting pasang magnanakaw, na parabang sinasabi, wala ba kayong pakialam sa ginagawa ko? Ang maliit na pasang magnanakaw ay muling iwinagayway ang mahahabang kuko, pagkatapos ay lumitaw ang isang puting kabute sa kanyang paa at pagkatapos ay sa kanyang bibig. Swish! Ang maliit na pasang magnanakaw ay kumurap sa kabilang panig, at sa isang pagwalas sa bibig nito, 5 pang mahahalagang halaman ang nawala. Hindi maganda. Itong mata ko na pasang magnanakaw. Sigaw ng binatilyong nakadilaw na damit. Ang binibini, nakaasul na matanda, at Chendong ay nagalit din. Nakipaglaban lang sila hanggang sa kamatayan at nakuha lamang nila ang isa o dalawa sa mga kayamanang ito, ngunit sa sandaling lumitaw ang munting pasang ito na magnanakaw, nilamon nito ang maraming uri ng hindi mabibaylang kayamanan at tila hindi handang tumigil. Tanging Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil ang nanatiling nag-iisip, nakatayong naliligaw sa pag-iisip. Ang bastos na ito. Napalakpak si Francis sa kanyang noo. Ang mga aksyon ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagpagalit sa magkabilang panig. Ngunit ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi masyadong malaki, at walang gustong gumamit ng anumang makapangyarihang pamamaraan habang ito ay nasa mga kristal na kahon, natatakot na sirain ang mga mahalagang kayamanan. Swish! Swish! Kumurap si Chendong sa mga kristal na kahon. Spatial Flash Blade. Idiniin ni Chendong ang kanyang kaliwang mata sa maliit na pasang magnanakaw at nagpakawala ng isang spatial na eye bloodline technique. Swish! Isang payat na puting talon ang lumitaw sa tabi ng maliit na pasang magnanakaw, malapit nang maghiwa-hiwalay dito. Ngunit ang hindi maisip ay nangyari, ang payat na puting talon ay dumaan mismo sa maliit na pasang magnanakaw at walang iniwan kahit isang marka. Swish! Ang puting kristal na talon ay nawala sa kakaibang lupa, na tumama sa kristal na pader sa ilalim ng lupa at nag-iwan ng mababaw na marka. Samantala, ang maliit na pasang magnanakaw ay nagpatuloy sa pagtalon, may masamang ngiti sa mukha nito, at nilamon ang 5 pang mapagkukunan ng paglilinang. 1304.
Itong pusa. Paanong? Ang mga inapo ng God ay nasumusugod sa maliit na pos ang magnanakaw ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Malinaw na tinamaan ng eye bloodline technique ni Chendong ang maliit na pos ang magnanakaw, ngunit nabigo itong gumawa ng kahit katiting na pinsala. Bukod dito, ang maliit na pos ang magnanakaw ay walang kataas-taasang pisikal na depensa, at hindi rin ito lumilitaw na gumamit ng ilang malalim na pamamaraan ng paggalaw upang maiwasan ang pag-atake. Ang eye bloodline technique na simple at hindi maisip na dumaan sa katawan nito. Wala bang nakikitang katawan ng magnanakaw na pos ang iyon? Gulat na bulong ng magandang ginang. Lumamlam ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng asher na parang may napansin. Hindi, ang magnanakaw na pusa na ito ay nagtataglay ng napakataas na antas ng space intent. Same time na tinitigan ni Chendong ang maliit na pos ang magnanakaw. Siya ang naglunsad ng pag-atake ngayon, at mayroon siyang eye of space-time. Kaya, siya ang may pinakamalinaw na pananaw sa sitwasyon. Sa ibabaw, ang payat na spatial na talim ng puting kristal na iyon ay dumaan ng diretso sa maliit na pos ang magnanakaw, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa sandaling hinawakan ng puting talim ang maliit na pos ang magnanakaw, ginamit ng maliit na pos ang magnanakaw ang malalim nitong space intent upang ilipat ang puting talim sa kabilang bahagi ng katawan nito. Kaya, para sa mga tagalabas, parang ang puting talim ay lumabas-labas sa katawan ng maliit na magnanakaw na pusa. Ito ay isang short-distance spatial shift na maaari ding gawin ni Chendong. Gayunpaman, ginamit ito ng maliit na pos ang magnanakaw ng may matinding kahusayan, na itinatago ito ng husto upang ang mga walang napakataas na antas ng space intent ay halos imposibleng mapansin ito. Mula sa puntong ito, ang maliit na pos ang magnanakaw ay tila mas kakila-kilabot kaysa kay Chendong pagdating sa paggamit ng space intent. Kaya iyon ang nangyayari. Ang maliit na pos ang ito ay talagang kahanga-hanga. Gulat na sinuri ng batang nakadilaw na damit ang maliit na pos ang magnanakaw. Kung magpapatuloy ito, kakainin ng magnanakaw na pusa ang lahat ng kultibasyon na kayamanan sa dalawang kristal na kahon. Ang nakaasul na nakasuot na matanda ay sumimangot. Napangisi ang lahat sa mga salitang ito. Lahat sila ay mga inapo ng God ay pati na rin ang mga kilalang eksperto sa sinaunang Diyos. Ang pagiging pinaglaruan ng isang pusa ay talagang nakakainis. Ngunit sila rin ay mga sinaunang Diyos, kasama ang pinakabata ang kabataang nakadamit ng dilaw na ilang daang taong gulang. Ang edad ng matanda na nakasuot ng asher ay maaaring bilangin sa milyon-milyon. Lahat sila ay may matalas na mata at malayong pananaw. Kung ihahambing sa mga kayamanan ng paglilinang, ang mga benepisyo mula sa pagpapaamo ng maliit na pos ang ito ay walang alinlangan na mas malaki. Hayaan mong ang matandang ito ang humawak sa magnanakaw na pos ang ito. Agad na sinugod ng nakaasul na matanda ang maliit na pos ang magnanakaw. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Mukhang galit na galit ang dalaga. Natural na naiintindihan niya kung ano ang iniisip ng matanda na nakasuot ng asher. Ancient God Black Extreme. Sinulyapan ni Chendong ang Ancient God Black Extreme. Sa sandaling lumitaw ang maliit na pos ang ito na magnanakaw, ang Ancient God Black Extreme ay nahulog sa isang malalim na pagmumuni-muni. Ang Ancient God Profound Devil ay tila nasa parehong sitwasyon. Napagtanto din niya na may kakaibang ekspresyon si Francis. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, ang nakaasul na elder at isang samsara immortal body na pag-aari ng dalaga ay dumating sa tabi ng maliit na pos ang magnanakaw. Munting pusa, napakarami mong kinain sa aming mga kayamanan. Kung hindi mo susundin ang matandang ito, walang alinlangan na mamamatay ka ngayon. Ang mga gininto ang mata ng nakasuot na asher ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya ng pagkasira. Ang presyon na ito ay nakatuon sa kaluluwa. Kapag nahaharap sa destruction energy pressure na ito, hihina ang enerhiya ng kaluluwa ng mga normal na nilalang hanggang sa huli silang sumuko. Gayunpaman, ang munting pos ang magnanakaw ay tila ganap na hindi naapektuhan, na sinulyapan ng mapang-uyam ang matanda bago tumalon palayo upang lunukan ang ilan pang mga kayamanan. Paano ito mangyayari? Ang magnanakaw na pos ang ito ay maaaring baliwalain ang presyon ng kaluluwa ng mata ng pagkasira ng matandang ito. Napaawang ang bibig ng nakaasul na matanda.
Si Francis ay sumilip gamit ang kanyang kaliwang mata at napagtanto na, ilang sandali lamang, isang manipis at madilim na pelikula ang lumitaw sa paligid ng espiritual na katawan ng maliit na magnanakaw na pusa, na ganap na nakakulong dito. Ito ay tiyak na ito misteryosong nagtatanggol na pamamaraan ng kaluluwa na nagpapahintulot sa maliit na pasang magnanakaw na manatiling hindi maapektuhan. Ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi alam ang lihim na sining na ito noon pa. Haha, hindi ganyan ang pagpapaamo mo ng alagang hayop. Humajejek ang magandang dalaga. Sa sandaling ito, nakontrol ng dalaga ang isa sa kanyang samsara immortal bodies at nilapitan ng maliit na pasang magnanakaw. Ang sinaunang Diyos na may hawak na gintong espada ay sumunod sa utos ng babae at nagsabi, "Munting pusa, kung susundin mo ang aking Panginoon, magkakaroon ka ng hindi mabilang na mga kayamanan na tulad nito, at makakain ka ng marami hanggat gusto mo." Ngiyaw. Ang munting pasang magnanakaw ay naiinip na iwinagayway ang isa nitong kuko, na parang nagsasabing, "Kumakain ako ngayon. Huwag mo akong istorbohin." Hindi nagtagal, ang kabataang nakadamit ng dilaw at si Chendong ay gumawa ng kanilang sariling mga pagtatangka na subukang paamuin ang makapangyarihan at misteryosong pasang ito. Sa huli, lahat sila ay tinanggihan, ngunit ayaw pa rin nilang sumuko. Sa kanilang pananaw, ang munting pasang ito na magnanakaw ay isang nilalang ng mga guho ng God Eye na ito. Ito ay misteryoso, makapangyarihan, at nagtataglay ng mga kakaibang kasanayan. Maaari rin nilang makuha ang mahalagang impormasyon mula dito sa pamamagitan ng pag-amo nito. Hayaan mo akong mahuli. Dahil sa galit, gumamit ng lihim na pamamaraan ang kabataang nakasuot ng dilaw na damit para subukang hulihin ang maliit na pasang magnanakaw. Ang matitigas at baluktot na berdeng baging ay tumubo sa kalapit na lugar at nagsimulang umikot sa maliit na pasang magnanakaw. Ngiyaw. Ang maliit na pasang magnanakaw, na kumakain ng ilang halamang gamot, ay tila galit sa sitwasyong ito. Ang misteryosong silver rune sa mga paa nito ay biglang kumislap at namilipit, at ang katawan nito ay tila sumasailalim din sa banayad na pagbabago. Ito ay naging malambot at matigas, sumabog sa lakas. Kasabay nito, ang lahat ng naruroon ay muling nakaranas ng nakakatakot na bloodline pressure. Napakalakas ng bloodline energy. Kailangan kong makuha ang pasang ito. Ang nakaasul na matanda ay labis na nasa sabik. Swoosh swoosh. Ang maliit na pasang magnanakaw ay casual na iwinagayway ang mga kuko nitong pilak ng ilang beses, na nagpakawala ng hindi mabilang na mga pilak na talam, isang nakasisilaw na bagyo na lumipol sa mga baging sa paligid nito. Hindi mo susubukan. Tumingin ang dalaga kay Francis at Ancient God Black Extreme. Maliban kay Francis, Ancient God Black Extreme, at Ancient God Profound Devil, sinusubukan ng iba na paamuhin ang maliit na pasang magnanakaw. Ang pasang ito ay napakahirap paamuin, nag-alinlangan sandali ang Ancient God Black Extreme bago tuluyang sinabi. Tumango ang dalaga. Sa nakikita niya, pinagmamasdan ng Ancient God Black Extreme ang maliit na pasang magnanakaw para sa anumang mga kahinaan bago siya kumilos. Sa ngayon, natapos na ng maliit na pasang magnanakaw ang lahat ng mga kayamanan ng paglilinang sa mga kristal na kahon. Ang hamak na ito. Talagang kinain silang lahat. Ang dilaw na nakadamit na kabataan ay naglulandag na baliw. Ang masamang mukha na pasang ito ay sadyang hindi mapakali, at wala sa kanilang mga paraan ng pagpapaamo ay walang silbi. At sa tuwing susubukan nilang kunin ang mga kayamanan ng paglilinang para sa kanilang sarili, sila ay aatakihin ng maliit na pasang magnanakaw. Ngiyaw. Tila busog ang munting pasang magnanakaw. Suminok ito at tinapik ang tiyan. Pasang puno na ang pasang ito. Marahil ito na ang pagkakataon para mapaamo ito. Kumikislap ang mga mata ng matanda na nakasuot ng asher. Ang iba sa kanila ay nahihirapang subukan. Kinain ng pusa ang lahat ng kayamanan ng paglilinang, kaya't ang sinumang makakapagpaamo nito ay ang siyang magwawagi. Ngunit sa oras na ito, ibinuko ng tahimik na si Francis ang kanyang bibig. Halika dito. Medyo walang magawang sabi ni Francis. Ang magnanakaw na ito ay nagsimulang lumunok ng mga kayamanan sa sandaling ito ay lumitaw, at gayon pa man ang iba ay nagsisikap na makuha ang kanilang mabuting panig. Haha, sa tingin mo ay darating ito kung tatawagin mo lang ito.
Hindi napigilan ng binata na nakadilaw ang damit. Little brother, itong paraan ng pagpapaamo mo ay hindi gagana. Humalaklak ang magandang dalaga. Ngunit nang matapos silang magsalita, biglang bumangon ang kulay pilak na kulay abo na pusa. Swish! Sa isang kulay pilak na kulay abong flash, ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Francis at nahiga. Ito. Ang kalmado at kumpiyansa na nakaasul na nakasuot na elder at si Chendong ay agad na napatulala. Para naman sa binata at binibini na nakadilaw ang pananamit, mukhang natulala sila. Ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil ay nakatitig sa gulat kay Francis, hindi mabilang na mga kaisipan ang lumilipad sa kanilang isipan. Pagkaraan ng mahabang panahon, kumislap ang mga mata ng nakaasul na matanda. Anak, ito ba ang iyong alaga? Ang asul na nakasuot na matanda ay umungal sa galit. Ano? Lahat ay nakatingin sa gulat at hindi makapaniwala kay Francis. Gayunpaman, batay sa nangyari, tila ang maliit na paws ang magnanakaw ay ang alagang hayop ni Francis. Nangangahulugan ito na 70% ng mga kayamanan sa mga kristal na kahon ay nakuha ng master pet na ito. Walang sino man sa kanila ang makatanggap nito. Francis, kinain ng iyong alaga ang lahat ng natitira dito. Bilang amo nito, kailangan mong managot sa bagay na ito. Agad na sigaw ng binata na nakasuot ng dilaw. Gustong ipahayag ni Chendong at ng magandang babae ang kanilang pagsang-ayon, ngunit sila rin ay mga kasamahan ni Francis, kaya hindi nila masyadong pinahalata ang kanilang pagsang-ayon. Ang pag-agaw ng kayamanan ay nakasalalay sa sariling kakayahan, at bukod pa, habang gumagalaw ang aking alaga, wala man lang akong nagawa, at sa kabila noon, wala ni isa sa inyo ang nakayanan ito. At saka, sa aking pananaw, sinadya ninyong kainin ang mga kayamanang iyon, na ang tunay ninyong layunin ay nakawin ang aking alaga. Huminga muna ng mahina si Francis na parang minamaliit ang kanilang mga pagtatangka, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono habang inaakusahan niya silang sinusubukang nakawin ang kanyang alaga. Ilang saglit, natahimik silang lahat. Lahat sila ay nagmumura sa kanilang sarili dahil sa hindi paggawa ng kasunduan ng kaunti ng mas maaga. Kung mayroon sila, si Francis ay kailangang magbayad. Kasabay nito, lahat sila ay medyo nagalit din sa katotohanang ang misteryoso at makapangyarihang pasang ito ay talagang alagang hayop ni Francis. Nakatitig lang kay Francis ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil, hindi mo ari ang kanilang mga iniisip. Tara na. Pagkaraan ng mahabang panahon, kinuha ng Ancient God Profound Devil ang kanyang team at umalis. Si Chendong at ang magandang babae ay tumingin kay Francis na may hindi magandang ekspresyon. Francis, kung mayroon kang alaga na ito, bakit hindi mo ito kinuha ng mas maaga? May tono ng panunuya ang boses ng Ancient God Black Extreme, ngunit talagang naghahanap siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa maliit na pasang magnanakaw. Ang hamak na ito ay hindi masyadong masunurin, casual na paliwanag ni Francis. Ngunit lahat sila ay tila lubos na kumbinsido sa kadahilanang ito. Tere na rin. Sabi ng Ancient God Black Extreme na walang nakuha sa kanyang tanong. Teka lang. May maganda pa dito. Pinigilan sila ni Francis. May maganda ba? Si Chendong ay medyo nagdududa. Kung may magandang bagay, bakit hindi kinuha ni Francis para sa kanyang sarili? Habang nanunood ang lahat, kinuha ni Francis ang isang bola ng Chaos Origin Divine Power sa kanyang mga kamay at pinaputok ito sa gilid ng isang wasak na silver slab. Pagkatapos ng ilang pag-atake, ang gilid ng napakalaking silver slab na ito ay naputol, na nagpapakita kung ano ang malinaw na isang palad. Kamay ba yan? May tao ba sa ilalim? Gulat na tanong ng magandang dalaga. Hindi. Ito ay isang automat. Nagulat na sabi ng Ancient God Black Extreme. Naalala agad nilang lahat na ang Heaven's Legacy Race ay lumikha ng lubhang makatotohanan at matalinong mga automat, ang ilan sa kanila ay sapat na malakas upang sirain ang buong mundo. Hukayin mo. Baka may pakinabang pa ito o may makukuha tayo. Tumawag si Ancient God Black Extreme. 10:35. Dig ito.
Maaari pa ring maging kapaki-pakinabang o magkaroon ng isang bagay na maaari nating gawin. Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay tumawag. Ang natitirang bahagi ng partido ay agad na nagsimulang magtrabaho. Ang Legacy Race Automaton ng langit na ito ay lubos na malamang na maging isang miyembro ng mga nasira na mata ng Diyos. Bukod dito, ang mga automaton ay mahalagang walang limitasyon sa kanilang buhay. Kung ang automaton na ito ay buhay pa, maaari silang makakuha ng ilang impormasyon mula dito at malaman ang katotohanan tungkol sa mga nasira na ito. Kung ang mga ito ay mga lugar ng pagkasira ng Diyos, kung gayon ang isang legacy lahi ng lahi ay lumilitaw ay malayo sa normal. Marahil ang totoong mukha ng lugar na ito ay hindi tulad ng sinaunang Diyos na Black Extreme ay sinabi na ito. Strike. Ang mukha ni Chendong ay bahagyang umikot. Spatial Flash Flurry. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang mata ng spacetime na pinakawala ng isang malakas na hangarin sa mata. Swoosh! Hindi mabilang na puting kristal na blades ang hindi pinansin ang distansya upang direktang hampasin ang metal slab. Gayunpaman, ang mga gusali ng mga nasira na ito ay napaka-espesyal, at ang malaking labi ng isang pader na pilak na kanilang kinakaharap ay labis na mabigat at matigas. Ang diskarte sa eye bloodline ni Chendong ay nagawang mag-ahit lamang ng ilang mga chunks. Kasabay nito, pinakawala ng magandang batang babae ang 10 ilang mga samsara na walang kamatayang mga katawan na nagsimulang maglunsad ng pag-atake pagkatapos ng pag-atake sa metal slab. Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay naglalayong ang kanyang mata ng kamatayan sa malaking slab ng metal. Ang hangarin ng kamatayan ay magiging sanhi ng anumang bagay na unti-unting nalalanta at lumapit sa kamatayan, at ang mga epekto nito sa napakalaking slab ng pilak ay ang pinakahalata. Ang 4 na nagtutulungan ng mabilis ay pinamamahalaang upang maghukay ng kalahati ng lahi ng langit. Hindi ito ginagamit sa amin na sinira ito ng masama. Ang magandang babae ay medyo nabigo. Nagawa lamang nilang maghukay ang ulo at itaas na katawan ng automaton, ngunit ang mukha ng automaton ay nasira sa isang gulo na gulo habang ang dibdib nito ay may napakalaking butas, ang lahat ng mga bahagi sa loob ng nawasak. Hayaan mo akong subukan. Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay sumulong at bumagsak sa tabi ng automaton. Ano ang susubukan mo? Nagtataka si Chendong. Ang iba't ibang mga bahagi ng automaton na ito ay nagtamo ng matinding pinsala. Kahit na ang mga pinakamahusay na array masters ng sinaunang nag-iisang kaharian ng mga Diyos ulo. Ang mga itim na salita ay dumaloy sa labas ng kamay ng sinaunang Diyos ng Black Extreme, na bumubuo ng mga alo ng ilaw na pumapasok sa ulo ng automaton. Maraming mga pag-click ang maaaring marinig mula sa ulo ng automaton, at ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay nakapikit na ang kanyang mga mata na parang maingat na naghahanap siya ng isang bagay. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang binibini ay marahang bamulong paano ito pupunta. Nakuha ko ang karamihan ng impormasyon ng mapa para sa lugar na ito. Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay iginuhit ang kanyang kamay at inalis ang kanyang tool bago sa wakas ay sinasabi. Ganun ba? Si Chendong ay lumitaw sa halip na nakuha. Mula sa nakikita niya, ang kanilang grupo ay walang layunin na gumala-gala sa mga nasira hanggang ngayon. Kung mayroon silang impormasyon sa mapa ng lugar na ito, maaari silang markahan ng isang layunin at makuha ang pinakamaraming kita sa pinakamaikling oras. May nakita ka ba bukod sa mapa? Humakbang si Francis at nagtanong. Ang kanyang memorya ng bangko ay may isang napakataas na antas ng selyo dito, at hindi ko ito ma-access. Ngunit ang impormasyon ng mapa ay nakapag-iisa na nakaimbak sa ulo nito, na kung bakit nakarating ako dito, ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay nagsalita sa isang ekspresyon ng isang kandidato. Ang binibini at Chendong ay bahagyang nakagagalit. Ipinagpalagay nila na ang pag-aani ng sinaunang Diyos ng Black Extreme ay hindi pinaghihigpitan lamang sa impormasyon ng mapa, ngunit pinili niyang itago ang nalalabi sa anumang natuklasan niya. Sa gayon, nagpa siya ang dalawa na panatilihin ang isang malapit na relo sa sinaunang Diyos na Black Extreme. Swish! Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay kumala sa kanyang kamay, na nagpapakita ng isang magaspang na mapa bago ang natitirang bahagi ng partido.
Ang mapa na ito. Lahat ay nakatuon sa mapa, at pagkatapos ay ang kanilang mga mata ay dahan-daang gravitated sa parehong punto. Ito ang pangunahing lugar ng Diyos ng mata ng Diyos. Nagulat ang babae sa sorpresa. Ang lahat ng mga ito ay malinaw na makita na mayroong isang malaking bilog sa gitna ng mapa, na may kulay na pula upang ipahiwatig na ang lugar na ito ay ipinagbabawal. Bilang karagdagan, mayroong isang malaking simbolo ng mata sa gitna ng bilog. Tama. Bilang karagdagan, kasalukuyang hindi kami malayo sa pangunahing lugar. Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay tumango at sinabi. Ang natitirang bahagi ng partido ay nagulat, hindi maitago ang kanilang pagkabalisa. Kapag ang mga napakalaking pagkasira na ito ay buo pa rin, halos tiyak na sila ay isang pinakamaluwalhating paningin upang makita. Halimbawa, ang lugar ng paglilinang ng halamang singaw na kanilang naruroon ay nasa mga shambles, na may 2 kahon ng kristal na naiwan, at higit sa kalahati ng mga halamang gamot na lumaki sa kanila ay nalalanta. Sa kabila nito, sapat pa rin sila upang makagawa ng ranggo ng 7 sinaunang mga Diyos na galit na pakikibaka sa kanila. Kaya, kailangang isipin ng isa. Anong uri ng mga kayamanan at kapalaran ang maaaring maitago sa gitna ng mga nasira na ito? Lumipat tayo. Ang binibini ay sa halip ay walang tiyaga. Pinili ng grupo ang pinakamalapit na ruta at nagsimulang magpatuloy patungo sa pangunahing lugar na minarkahan sa mapa. Matapos silang umalis, walang naiwan upang mapansin ang isang madilim na pilak na flash ng light fleeting sa pamamagitan ng hangin. Meow! Biglang lumitaw ang maliit na pusa ng pagnanakaw, na tumatalon mula sa walang bisa upang makarating sa tabi ng sirang automaton. Inikat nito ang mga claws nito, na nagiging sanhi ng isang string ng mga komplikadong runes at mga titik upang makabuo ng isang madilim na pilak na halo na tinakpan ang dibdib ng automaton. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay ibinaba ang mga claws nito at naisip ng ilang sandali bago mawala. Ang koponan ng Ancient God Black Extreme ay nagmamadali patungo sa pangunahing lugar ng ang maliit na pusa na nagnanakaw ay muling lumitaw sa balikat ni Francis. Ang pusa na ito. Ang babae ay bumaril ng isang sama ng loob at naiinggit na sulyap sa pusa. Si Chendong at sinaunang Diyos na Black Extreme ay nagbigay ng kaunting pansin sa misteryosong paggalaw ng Little Thieving Cat. Sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa isip, ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay nagpakilala ng maraming impormasyon kay Francis. Sa huli, ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay bumabalik sa interspatial na sukat. Kaya iyon ang nangyayari. Ang mga nasira na ito ay hindi kailanman nasira ng mata ng Diyos. Si Francis ay nasa loob ng loob, ngunit hindi siya nagpakita ng emosyon sa kanyang mukha. Batay sa impormasyon na nakuha ng maliit na pusa ng pagnanakaw at ang kanyang sariling mga hinala, tinukoy ni Francis na marahil ito ay isang bitag. Ngunit ngayon na malapit na sila sa pangunahing lugar, nais ni Francis na tumingin sa paligid. Siyempre, si Francis ay may mga paraan upang mapangalagaan ang kanyang buhay, na ang dahilan kung bakit siya nang ahas na makipagsapalaran ng mas malalim sa isang malinaw na mapanganib na sitwasyon. Maingat, mayroong isang Yao God sa unahan. Binalaan ng sinaunang Diyos na Black Extreme. Tila ang pangunahing lugar ay dapat maglaman ng napakahalagang kayamanan. Sinabi ng batang babae sa kaguluhan. Habang naglalakad sa mga bahagi ng ilalim ng lupa ng mga lugar na ito, nakatagpo sila ng napakakaunting mga Diyos ng Yao sa mga sipi. Ngayon na malapit na sila sa pangunahing lugar, isang Diyos na Yao ang biglang lumitaw sa daanan. Ginawa lamang nila silang mas nasasabik. ROOOOAR. Ang ranggo ng 7 Yao na Diyos na may mata ng napakaraming mga form ay umungal sa pagdiriwang. Lumabas ka rito. Ang ranggo ng 7 Yao na paligid ng Diyos ay napuno ng marahas na enerhiya habang ang mga multicolored eyes nito ay galit na galit upang ipakita ang galit nito. Ang partido ng Ancient God Black Extreme ay walang sasabihin. Lahat sila ay sisingilan pasulong, ang kanilang mga mata ay glimang na may mga ripples ng hangarin sa mata. Boom! Ang dalawang panig ay nag-clash, at ang ranggo ng 7 Yao na Diyos ay agad na durog. Marami pa ang nauna.
Matapos sabihin ito, inilalagay ng sinaunang Diyos na Black Extreme ang Myriad Forms Intent Crystal sa kanyang interspatial dimension. Sapat na, ang partido ay hindi naglalakbay ng matagal bago makatagpo ng isa pang ranggo ng 7 yaw na Diyos. Matapos patayin ito, inalis ni Chendong ang mataas na antas ng kristal. Habang naglalakbay sila ng mas malalim, ang landas ay nagsimulang lumawak. Marami silang nakatagpo ng mga Diyos ng yaw habang sila ay sumama, kasama ang isa pang mata na yaw na darating bago nila pinamamahalaang matapos ang una. Ang kanilang pag-unlad ay nagsimulang bumagal. Ang pangunahing lugar ay 1,000 metro lamang ang maaga. Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay tumawag. Ang mga mata ni Chendong at ang batang babae ay parehong glimmered na may mabisyo na ilaw, at biglang tumaas ang kanilang lakas ng pakikipaglaban. Boom! Pag-crash. Ang partido ng 4 na mabangis na nakipaglaban sa mga Diyos ng yaw sa unahan nila. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating sila sa dulo ng landas. Sa harap ng mga ito ay isang napakalaking translucent na globo, ngunit hindi nila malinaw na mailabas kung ano ang nangyayari sa loob, at hindi maaaring makapasok ang kanilang mga banal na pandama. Mayroong 8 mga sipi na humahantong sa globo na kumakalat sa bawat direksyon. Ang kanilang partido ay nasa isa sa mga landas na ito. Ang pinakadakilang kayamanan ng mga nasira na ito ay nasa harap nila, ngunit pinamamahalaang nilang sugpuin ang kanilang pagkabalisa at manatili kung nasaan sila. Ito ay dahil ang isang kamangha-manghang bilang ng mga Diyos ng yaw ay nagpatrolya sa talatang ito na humahantong sa gitnang globo. Ang pinakamahina sa mga Diyos na yaw na ito ay isang nangungunang ranggo ng 6 habang ang pinakamalakas ay nasa rurok ng ranggo ng 6. ROOOOAR. Ang maraming mga Diyos na yaw ay napansin ang partido ng Ancient God Black Extreme at sinisingil ng isang dagandong. Ano ang isang nakakatakot na numero? Kung hindi tayo maingat, magtatapos tayo na ilibing dito. Grimaced ang babae. Kung ang lahat sa atin ay tumitigil sa pagpigil sa aming mga reserba, mayroon pa rin tayong isang magandang pagkakataon na makarating sa talatang ito. Ang malamig na titig ng God Black Extreme ay nag-scan sa kanyang partido. Ang sinumang dalubhasa ay palaging may 1 o 2 mga card ng trompeta. Bukod dito, ang misyon sa oras na ito ay espesyal, kasama ang lahat ng mga miyembro na mapagbantay laban sa sinaunang Diyos na Black Extreme at nagtatago kahit na higit pa sa kanilang mga kakayahan kaysa sa dati. Habang nag-aalangan silang lahat, naramdaman nila ang mga ripples ng enerhiya mula sa isa pa sa 8 mga landas. 3 figure ang lumitaw sa pasukan sa daanan. Ito ang mga ito. Ang batang babae at Chendong ay sumigaw sa sorpresa. Ang pangkat na ito na biglang lumitaw ay walang iba kundi ang sinaunang Diyos na malalim na Diablo. May nakarating dito bago namin ginawa. Ang mga kabataan na may dilaw na damit na yelp sa alarma. Ngunit tulad ng 2 koponan na kumukuha ng stock ng bawat isa, ang isang boom ay nagmula sa isa pa sa mga sipi. Di nagtagal, ang isang koponan ng 4 ay lumitaw sa harap ng sinaunang Diyos na Black Extreme at sinaunang Diyos na malalim na mga koponan ng demonyo. Mayroon bang iba? Ang isang tao sa itim at gintong sandata ay nagsalita, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng malamig at malaswang ilaw. Ang sinaunang Diyos ay umalis sa espiritu. Marami sa mga tao sa iba pang 2 koponan na agad na nakilala ang nakabaluti na ito. Bukod sa sinaunang Diyos ay umalis sa espiritu, ang pangkat na ito ay mayroon ding isang inapo ng mata ng maraming mga form at isang inapo ng mata ng space-time. Bilang karagdagan, sa pinakadulo ay isang payat na babae na may mata ng kapalaran. Ang 3 koponan ay lumitaw sa iba't ibang mga sipi. Ang bawat daanan ay napuno ng isang kakilakilabot na bilang ng mga Diyos ng yaw. Sa sandaling ito, ang mga Diyos na yaw na ito ay umaatake sa mga tagalabas sa kani-kanilang mga sipi. 1306. Strike. Tumawag si Ancient God Black Extreme. Kasabay nito, inihanda din ng 2 pang koponan ang kanilang sarili para sa labanan. Kailangan nating pumasok sa core area bago sila pumunta. Nagdilim ang mga mata ng magandang dalaga. Wala siyang ideya kung anong uri ng mga kayamanan ang nasa core area, ngunit anuman ang mangyari, kung makapasok muna sila sa loob, aagawin nila ang kalamangan.
Ang iba pang dalawang koponan ay nag-iisip ng parehong bagay. Kailangan nilang makapasok sa pangunahing lugar ng mga guho na ito bago ang iba pang mga koponan. Mukhang ang aming koponan ay dapat na ang pinakamalakas. Ito ang conclusion na nakuha ni Chendong mula sa pagmamasid sa dalawa pang koponan. Ang pangkat ng Ancient God Profound Devil ay mayroong 3 tao sa kabuuan. Para sa koponan ng Ancient God Departed Spirit, isa sa mga miyembro nito ay mayroong Eye of Destiny, na walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa madaling salita, ang koponan ng Ancient God Black Extreme ang may pinakamaraming lakas sa pakikipaglaban. Hindi na kailangang mag-alala. Mayroong mataas na antas ng kawalan ng katiyakan kung aling koponan ang unang makakarating sa pangunahing lugar, sabi ng payat na babaeng may Eye of Destiny sa iba pang 3 miyembro ng kanyang koponan. Dapat tayo ang unang makapasok sa core area. Galit na umungol ang Ancient God Departed Spirit, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Francis. Sa God Eye Competition Ground, natalo siya kay Francis, at ngayon, ang kanyang koponan ay nagkakaroon na naman ng isa pang hindi nasasalat na paligsahan sa koponan ni Francis. Manam. Tumango naman ang 2 pang miyembro. Ang unang pumasok sa pangunahing lugar ay aani ng pinakamalaking ani. Pagbibigkis ng kamatayan. Umikot ang Ancient God Departed Spirit's Eye of Death, nagpakawalo ng itim na ambon ng kamatayan na nagpadala ng hindi mabilang na itim na galame. Womb! Ilang rank 6 Yao Gods ang agad na nolipol. Sa kabilang panig, ang koponan ng Ancient God Profound Devil ay umaakyat sa daanan, na nakikipagsagupaan sa maraming Yao Gods. Annihilation Extreme Light. Ang Eye of Destruction ng nakasuot ng Asher na Elder ay bumaril ng nakakasilaw na gintong sinag ng liwanag. Nagsimula na ring kumilos ang koponan ng Ancient God Black Extreme. Spatial Flash Flurry. Inactivate ni Chendong ang kanyang Eye of Space-Time, ang kanyang 2 mata ay pumuputok ng pinakamataas na Eye Intent. Swoosh! Hindi mabilang na mga puting blades ang bumaril mula sa kanyang mga mata upang hampasin ang Yao God sa unahan nila. Kamatayan Light Wave. Pinangunahan ng Ancient God Black Extreme ang pagsingil, nagpakawala ng mga nakamamatay na pag-atake laban sa walang takot na mga Yao God na ito. Si Francis ay nasa gitna ng pack, paminsan-minsan ay gumagamit ng illusion ay bloodline technique sa mga Yao Gods upang ilantad ang kanilang kahinaan at gawing mas madali silang patayin. Ang Samsara Immortal Bodies ng magandang babae ay nagsilbing meat shield para sa frontline, ngunit siya mismo ay nasa pinakalikod. Mabilis na naunahan ng koponan ng Ancient God Black Extreme ang iba pang mga team, ngunit unti-unti, bumagal ang kanilang bilis. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang gustong ipakita ang kanilang mga trompeta, at ang lugar na ito ay espesyal. Walang sinasabi kung kailan maaaring magbago ang sitwasyon, kaya kailangan nilang panatilihin ang ilang lakas. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang iba pang mga koponan ay nagsimulang dahan-daang humabol. Para sa kadahilanang ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng kung gaano kalaki ang pagsulong ng bawat koponan ay hindi kailanman napakalaki habang dahan-dahan silang lumalapit sa pangunahing lugar. Ang bilang ng mga Yao Gods ay hindi nadagdagan. Ibig sabihin, ang bilang ng mga Yao God sa bawat pathway ay naayos na. Biglang sabi ni Ancient God Black Extreme. Ang mga salitang ito ay agad na nagpasigla sa natitirang bahagi ng kanyang koponan. Dati, lahat sila ay nag-aalala na, kung sila ay sumulong ng masyadong mabilis, ang mga Yao God sa iba pang mga CP ay sa halip ay target sila. Patayin. Ang pangkat ng 4 ay biglang sumabog pasulong, biglang sumulong sa isang malaking distansya. Hindi maganda. Ang kanilang koponan ay ganap na binubuo ng mga mandirigma, at mayroon din silang inapo ng Eye of Samsara. Masyado silang mabilis na umasenso. Ang Eye of Myriad Forms descendant sa Ancient God Departed Spirits team ay napabulala sa alarma. Kahit na ganoon ang kaso, hindi tayo masyadong mahuhuli, lalo na't hindi tayo matatalo ng ibang koponan. Sumigaw ang sinaunang Diyos na umalis na espiritu, ang itim na ambon sa harap ng kanyang mga mata ay parang isang napakalalim na black hole ng kamatayan. Swoosh!
Pitch black na masasamang sibat na bumaril mula sa ambon, madaling pumatay sa isang grupo ng Ayaw Gods. Ang koponan ng Ancient God Profound Devil ay nagsimula ring bumilis. Ngunit sa huli, ang koponan ng Ancient God Black Extreme pa rin ang unang pumasok sa core area. Bilisan mo. Nakita ito ng dalawa pang koponan at agad na itinapon ang lahat, kinuha ang ilan sa kanilang mga trump card upang patayin ang mga Yaw Gods. Hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob ng Crystal Sphere, ngunit naramdaman nilang lahat na, kung mahuhuli sila, kukunin ng koponan ng Ancient God Black Extreme ang lahat ng kayamanan. Bees. Dumaan ang team ng Ancient God Black Extreme sa kakaibang halo ng liwanag upang makarating sa core area ng God Irohans. Sa loob ng core area, kitang-kita nila kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit sa sandaling ito, wala sa kanila ang nag-aalala tungkol doon. Dilat na dilat ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan nila. Kasalukuyan silang nasa isang maliit na silid sa loob ng napakalaking globo na ito. Nakaayos sa paligid ng silid ang iba't ibang uri ng mga instrumentong mekanikal na hindi pa nakita ni isa sa kanila. Bukod dyan, maraming mga selyadong test tube na naglalaman ng iba't ibang uri ng likido. Malamang na hindi ito mga pagkasira ng God Eye. Nagdilim ang ekspresyon ni Chendong. Iyon lang ang una kong haka-haka, paliwanag ng Ancient God Black Extreme. Ito ay tiyak na pagkasira ng Heaven's Legacy Race. Naningkit ang mga mata ng ginang. Bagamat hindi ito mga guho ng God Eye, ang mga guho ng Heaven's Legacy Race ay kasing halaga rin. Ngiyaw. Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na pasang magnanakaw, ang mga itim na mata nito na kumikinang sa pilak na liwanag ay nag-scan sa lugar. Hindi maiwasan ng Ancient God Black Extreme na ito ng pansin sa maliit na pasang magnanakaw, ngunit wala siyang sinabi. Ang mga test tube na ito ay puno ng sinaunang dugo. Biglang itinoon ng dalaga ang kanyang tingin sa isang hilera ng mga test tube, kasing kapal ng mga braso at puno ng mga likido na may iba't ibang kulay. Lahat sila ay mga inapo ng God Eye, kaya ang koneksyon nila sa mga bloodline ng 10,000 ancient races ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Bilang karagdagan, ang mga test tube mismo ay pumipigil sa mga ordinaryong tao na maramdaman ang dugo sa loob. Gayunpaman, ang batang babae ay may samsara immortal bodies na lahat ay kabilang sa makapangyarihang sinaunang linya ng dugo. Ganun ba? Nagulat si Chendong. Ang epekto ng paghihiwalay ng mga test tube ay naging dahilan upang hindi masabi ng kanilang team ang mga partikular na uri ng dugo sa mga test tube. Ngunit posible bang mababa ang ranggo ng anumang sinaunang dugo na matatagpuan sa naturang lugar? Ang bawat test tube ay magiging sapat upang lumikha ng isang mabigat na eksperto ng isang sinaunang species. Lumipat sa ibang lugar ang mga tingin ng party. Mayroon ding mas maliliit na test tube, bawat tubo ay naglalaman ng kaunting likido o pulbos. Ang mga ito ay tila isang uri ng gamot na nilikha sa pamamagitan ng ilang uri ng espesyal na material. Pumunta ka. Agad na inutusan ng babae ang isa sa kanyang samsara immortal bodies na lapitan ang isa sa mga test tube na ito na naglalaman ng tila mahalagang gamot. Ngunit nang mahawakan ng kamay ng katawan ang test tube, ang nakakasilaw na mga kidlat ay bumaril mula sa iba't ibang bahagi ng silid at nilipol ang samsara immortal body. Ang lugar na ito ay halos ganap na napanatili. Ang halaga ng mga bagay na ito ay tiyak na lampas sa ating imahinasyon, ngunit hindi natin basta-basta maaaring kunin ang mga ito. Walang pakialam ang mukha ni Ancient God Black Extreme. Ngiyaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Francis, may mapang uyam na tingin sa mukha nito, ngunit walang sinuman maliban kay Francis ang makakaintindi sa sinasabi nito. Ancient God Black Extreme, ikaw lang ang makakakuha ng mga kayamanang ito. Lumipat ka. Humajejek ang dalaga. Tumingin din sina Chendong at Francis sa Ancient God Black Extreme, na parang nagtutulungan para pagbabantaan siya. Sa sandaling ito, ang iba pang dalawang koponan ay nakarating sa pangunahing lugar. Nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Huwag magmadali. Kunin mo ang anumang maaari mong kunin at pagkatapos ay dumiretso tayo sa loob.
Tila walang pakialam ang Ancient God Black Extreme habang nililibot niya ang silid at pinagmamasdan itong mabuti. Ang iba pang mga miyembro ay naglibot din sa silid, tinitingnan kung mayroong anumang bagay na maaari nilang kunin. Sa huli, nakakuha lamang sila ng ilang napaka-ordinaryong kasangkapan bago tumungo sa susunod na silid. Anong nangyayari dito? Agad na napasigaw ang dalaga. Sa harap nila ay may malalaking at selyadong mga uka, sa loob nito ay mga katawan na napanatili sa loob ng maraming taon. Marahil dahil ang mga makinang ito ay tumigil sa paggana, ang mga katawan na ito ay walang buhay. Ngunit ang lahat ng mga katawan na ito ay nagbahagi ng isa pang karaniwang katangian, wala silang mga mata. Ang tanging bagay sa kanilang mga eye socket ay ilang manipis na tubo. Ang mga tubo na ito ay umaabot sa tuktok ng isang espesyal na kahon ng kristal. Sa loob ng bawat isa sa mga kahon na ito ay malinaw na isang pares ng mga mata, lahat sila ay mata ng kamatayan. Ang lugar na ito. Pwede bang? Nanginig ang katawan ni Chendong. Sa nakikita niya, ang lahat ng mga katawan na ito ay dating inapo ng Death God Eye. Gayunpaman, ang kanilang mga eye bloodlines ay kinuha lahat upang ma-eksperimento. Ang lugar na ito ay dapat maging isang research base ng Heaven's Legacy Races Heaven-defying faction, at ang kanilang sinasaliksik ay ang mga inapo ng 8 Great God Eyes. Bagamat mayroon lamang Death God Eye descendant experiments dito, ang 7 iba pang lugar ay dapat maging research area para sa iba pang mga God Eye descendants. Bumungad sa mukha ng magandang dalaga ang pagkainis. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay isang inapo ng God Eye. Ang Heaven's Legacy Races Heaven-defying faction at Sage faction ay halos ganap na hindi kilala sa Continent Zone, ngunit alam ng karamihan ng True God experts sa Ancient Desolate Realm of Gods ang tungkol sa dalawang paksayon na ito. Tumango si Francis, sang-ayon sa haka-haka ng babae. Ano lang ang sinusubukang gawin ng Heaven-defying faction ng Heaven's Legacy Race? Hindi maiwasan ni Chendong na ma-curious. Ang Heaven-defying faction ay hindi kailanman gumawa ng walang kabuluhang pananaliksik. Kung ang research base na ito ay nakatarget sa mga inapo ng 8 Great God Eyes, anong lihim ang inaasahan ng Heaven-defying faction? Higit sa lahat, nahanap ba nila ito? Si Chendong at ang binibini ay naiinip na ngayon na pumunta sa susunod na palapag, ngunit sa sandaling ito, bigla silang nakaramdam ng malakas na alon ng enerhiya mula sa isa pang daanan sa labas. Lahat ng tao sa core area ay tumingin sa labas. Ang nagliliyab na lahi ng ginto. 9 sa kabuuan, at ang isa ay isang rank 8 ancient god. Ang pagkabigla ay lumitaw sa lahat ng kanilang mga mata habang ang kanilang mga isipan ay umiikot. Sa kanilang pinakamataas na kalagayan, wala sa kanila ang matatakot sa mga tao ng naglalagablab na lahing ginto. Gayunpaman, sila ay karaniwang walang pahinga sa buong paggalugad na ito, at pagkatapos na harapin ang lahat ng mga Yao God na iyon ilang sandali lamang ang nakalipas, sila ay mas napagod. Lahat ng 3 koponan sa core area ay nasa ganitong kondisyon, ngunit ang Blazing Gold Race ay tila naglakbay sa parehong landas na ginamit ng koponan ng Ancient God Profound Devil, kaya malamang na hindi sila nakatagpo ng anumang uri ng mga hadlang o panganib. Kaya, nasa peak condition sila. Ito dapat ang pinakamahalagang pangunahing lugar ng mga guho na ito. Sabi ng isang naka-violet na elder sa grupo ng Blazing Gold Race, kumikinang ang kanyang mga mata. Dapat nasa loob silang lahat. Pumasok tayo at patayin silang lahat. Sabi ng Ancient God Giant Spirit, isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi. 1307. Dapat nasa loob silang lahat. Pumasok tayo at patayin silang lahat. Sabi ng Ancient God Giant Spirit, isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi. Haha, okay. Ang Ancient God Gilded Gold ay may nasasabik na hitsura, at ang iba pang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay nagpahid ng kanilang mga kamay at naghanda upang lumaban. Wala sa kanila ang nag-isip na mahahanap nila ang pangunahing lugar ng mga guho na ito sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa isa pang grupo. Ngayon, kailangan na lang nilang pumasok sa core area at patayin ang lahat ng pumasok para gawin ang mga guho na ito ng Blazing Gold Race. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Lumipad ang mga miyembro ng Blazing Gold Race patungo sa core area. Agad na napangiti ang tatlong partido sa core area, partikular na ang mga miyembro ng Ancient God Profound Devils Team, na nasa isang estado ng matinding gulat. Natural na naiintindihan nila kung ano ang gagawin ng Blazing Gold Race. Gagawin nila ang parehong kung ang mga posisyon ay baligtad. Ano ang gagawin natin? Nagpadala ang Blazing Gold Race ng 9 na sinaunang Diyos, at ang kanilang pinuno ay isang rank 8 Ancient God. Balis ang sabi ng nakadilaw na kabataang mula sa Life Sacred Land. Karaniwan, maaari siyang umasa sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang pangunahing disipulo ng Life Sacred Land. Kahit na ang mga disipulo ng Blazing Gold Race ay makakamit lamang ang kanyang pabor kung nasa mood siyang tanggapin ito. Gayunpaman, tiyak na hindi sila magpapakita sa kanya ng anumang awa dito. Sinundan ng Blazing Gold Race ang aming ruta patungo sa lugar na ito. Kailangan na nating umalis dito ngayon din at sumali sa iba pang mga team sa core area. Iyon lang ang pagkakataon nating mabuhay. Ang Ancient God Profound Devil ay mayroon ding medyo nag-aalalang ekspresyon. Kapag naabutan ng koponan ng Blazing Gold Race, silang tatlo ay masusugatan ng husto kung hindi man mamamatay. Tama. Kailangan nating makipagkita sa iba pang mga koponan dito. Ang nakaasul na elder na nakasuot ng asul ay lubos na nag-endorso sa ideyang ito. Gustong kunin ng Blazing Gold Race ang mga guho na ito, kaya tiyak na hindi nito hahayaang makatakas ang ibang koponan. Ang alinman sa tatlong koponan na unang dumating ay hindi makakatugma sa Blazing Gold Race lamang, ngunit kung sila ay magsasama-sama, maaari silang magkaroon ng pagkakataon. Whoosh! Agad na umalis ang tatlo, hindi na inaalagaan ang mga kayamanan ng core area. Ang pagliligtas sa kanilang buhay ay higit na mahalaga. Kung wala ang kanilang buhay, ano pa ang silbi? Ngunit ang pangunahing lugar ay may hindi mabilang na mga silid na may iba't ibang laki, na nakaayos sa isang komplikadong layout, at ang mga dingding ng mga silid na ito ay lahat ay hindi tinatabla ng divine sense. Ang paghahanap ng isa pang koponan ay nangangailangan pa rin ng ilang pagsisikap. Kasabay nito, ang iba pang dalawang koponan sa core area ay maaaring medyo malayo sa panganib ng Blazing Gold Race, ngunit alam din nila na ang kanilang sitwasyon ay hindi dapat ikatuwa. Bakit alam ng Zilling Zone's Blazing Gold Race ang lugar na ito? Galit na tanong ni Chendong. Sa simula, pinaghihinalaan niya na ang Ancient God Black Extreme ay naglabas ng impormasyon. Ngunit ngayon tila ang lugar na ito ay hindi lamang ganap na nakatago. Malaki pa rin ang posibilidad na ito ay matuklasan ng iba. Kaya iyon ang nangyayari. Nagtataka ako kung paano nagkaroon ng destruction intent ang Ancient God Gilded Gold ng Blazing Gold Race. Hindi gaanong naalarma si Francis. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa Ancient God Gilded Gold noong laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera. Marahil, ang sinaunang Diyos ay hindi sinasadyang dumating sa mga guho na ito sa panahon ng kanyang mga paglalakbay at nakakuha ng ilang uri ng kapalaran mula dito. Tere na at hanapin ang dalawa pang team na pumasok sa core area. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama sa kanila makakalaban natin ang Blazing Gold Race. Sabi ng Ancient God Black Extreme, pagkatapos ay nagsimula siyang manguna. Alam din ni Chendong at ng magandang babae na ito lang ang pagpipilian, kaya agad silang sumunod. Iniangat ni Francis ang pinakalikod ng party, ngunit ang maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat ay kumurap-kurap, tumakbo patungo sa kung sino-sino kung saan. Sa kabilang dulo. Sa ganitong paraan, may team na makakaharap ng nakamamatay na panganib mula sa Blazing Gold Race. Dapat natin silang iligtas at makipagtulungan sa kanila. Sa ganitong paraan lang tayo makakalaban sa Blazing Gold Race. Maraming kulay na liwanag ang bumungad sa mga mata ng payat na babae, pagkatapos ay agad itong nagsalita. Tere na. Naunawaan ng iba pang mga miyembro ng kanyang koponan ang sitwasyon at agad na nagsimulang lumipat. Sa patnubay ng Eye of Destiny, dumaan ang party sa masalimuot na pag-aayos ng mga kwarto. Sa wakas, narinig nila ang mga tunog ng labanan. Boom! Bang! Bumagsak!
Ang 9 na miyembro ng Blazing Gold Race ay nagliliyab sa ginintoang apoy, humahampas at bumagsak sa paligid na parang maliliit na araw. Tumakbo. Ang sinaunang Diyos na malalim na Diablo ay sabik na sumigaw. Samantala, ginamit niya ang kanyang Eye of Myriad Forms para lumikha ng hindi mabilang na nagyayelong bagyo para hadlangan ang Blazing Gold Race. Break. Dumagundong ang sinaunang Diyos Giant Spirit. Ang kanyang nagliliyab na araw ng isang katawan ay nagpakawala ng agos ng gintong liwanag na bumangga sa nagyayelong mga bagyo at nagkalat sa kanila. Ranggo ng 8 sinaunang Diyos. Bahagyang naalarma ang nakaasul na matanda. Ang napakalawak at kakilakilabot na banal na kapangyarihan ay nagparamdam sa kanya ng matinding panganib. Ancient God Giant Spirit, gusto mo akong patayin. Galit na umungal ang nakadilaw na kabataang mula sa Life Sacred Land. Ang sinaunang Diyos Giant Spirit ay malamig na sumingot bilang tugon at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis. Kung hindi lang siya ganoon kabilis, tapos na ang 3 sa harapan niya. Ngunit ang isang rank 8 Ancient God ay isang rank 8 Ancient God pa rin. Mayroon siyang malalim na paglilinang, makapangyarihang layunin, at dalisay na banal na kapangyarihan. Kahit na hindi siya ganoon kahusay sa bilis, mas mabilis pa rin siya kaysa sa isang rank 7 Ancient God. Unti-unti, ang grupo ng Ancient God Profound Devil ng 3 ay nagsimulang makaramdam ng matinding pisikal na presyon, at ang pressure na ito ay tumitindi lamang. Naunawaan nila na malapit ng mahabol ang Blazing Gold Race. Devil Shattering Heaven Flame Palm. Ang sinaunang Diyos Giant Spirit ay biglang nagpalipat-lipat ng kanyang kapangyarihan at nagpaputok ng isang palad. Isang napakalaking palad ng nagbabagang apoy ang sumugod patungo sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Harangin. Ungol ng Ancient God Profound Devil habang pinakawalan niya ang kanyang interconnected Myriad Forms Zone, na pinuprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang 2 teammates. Kasabay nito, masiglang sumalakay ang nakatatandang nakasuot ng Asher at nakadilaw na damit sa pag-asang mapapahina ang malakas na hampas ng Ancient God Giant Spirit. Biglang, isang napakaitim na sibat ng kamatayan ang bumaril mula sa likod ng grupo ng Ancient God Profound Devil at sumama sa kanilang mga pag-atake sa Ancient God Giant Spirit. Boom! Bang! Isang napakalaking bagyo ng enerhiya ang nagdulot ng kalituhan sa core area. Noong nakaraan, ang mga guho na ito ay halos ganap na nawasak, ngunit ang pangunahing lugar ay ganap na napanatili. Mula dito, makikita kung gaano katibay ang core area. Ngunit ngayon, ang matinding sagupaan sa pagitan ng 2 panig ay naging sanhi ng lahat ng nakapalibot na mga silid na natabunan ng mga bitek, at marami sa mga maliliit na instrumento ay ganap na nullipole. Ang mga mekanismo sa silid ay aktibo, walang pinipiling pag-atake sa lahat ng tao sa silid. Umalis. Sumigaw ang sinaunang Diyos Giant Spirit. Kahit na ang isang rank 8 na sinaunang Diyos ay kailangang maging maingat sa paligid ng mga bitag sa pangunahing lugar. Whoosh! Sa kabilang panig, ginamit ng mga team ng Ancient God Profound Devil at ng Slim Woman ang pagkakataong ito para makatakas. Pagkatapos nila, agad na nag-utos ang Ancient God Giant Spirit. Kung ang ibang team ay hindi pa lumitaw, ang 3 grupo ng Ancient God Profound Devil ay namatay na sa Blazing Gold Race. Ang kabilang panig ay mayroon ng 7 tao. Bagamat ito ay bahagyang mas mahirap harapin, hanggat sila ay mahigpit sa kanilang pagtugis, mayroon pa ring pagkakataon na ganap na mapuksa ang kabilang panig. Whoosh! Whoosh! Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay sumugod sa paghabol, ngunit hindi sila nagtagal bago huminto ang kalabang grupo ng 7, na nagpakita ng wala ng balak na tumakas. Mag-ingat sa anumang mga trick. Babala ng matanda na nakasuot ng violet. Sa kanyang pananaw, ligtas lamang na nakarating dito ang ibang mga koponan na may ilang Master of Mechanisms at Arrays. Hindi maitatanggi na ang kanilang mga kalaban ay nagplano na gamitin ang mga bitag ng core area laban sa kanila. Ngunit bago pa man makalapit ang Blazing Gold Race team, nagsalita ang Ancient God Profound Devil. 7 kami. Napakahirap para sa iyo na patayin kaming lahat, at kailangan mong magbayad ng napakabigat na halaga. Mas mabuting makipag-ayos.
Ang sinaunang Diyos Giant Spirit ay nanlamig. Hindi niya akalain na tumigil ang kabilang partido para makapag-ayos sila. Natuklasan ng Blazing Gold Race ang lugar na ito. Kung handa kang isuko ang lahat ng natuklasan mo rito, handang bigyan ka ng Blazing Gold Race ng pagkakataong mabuhay. Ang Ancient God Giant Spirit ay tila handang makipagtawaran habang dahan-dahan siyang lumapit sa grupo ng 7. Gayunpaman, kahit na sinasabi niya ito, kung siya ay may pagkakataon, ang Ancient God Giant Spirit ay hindi nais na iwanan ang sinumang nakaligtas. Masyadong marami ang hinihingi ng Blazing Gold Race. Marahil ay maaari pa tayong magpatuloy na makipag-ayos ng kaunti pa. Nag-alinlangan ang mukha ng Ancient God Profound Devil. Haha, pagkatapos ay gawin itong 70%. Ang Blazing Gold Race team ay patuloy na dahan-daang lumapit. 90% ay maayos, ngunit tingnan natin kung maglakas loob kang tanggapin ito. Biglang nagbago ang nag-aalangan na mukha ng Ancient God Profound Devil. Sa sandaling ito, ang iba ay nagpakawala rin ng malalakas na alon ng I-intent. Tunay na matigas ang ulo. Kayong 7 gustong lumaban sa Blazing Gold Race. Ang sinaunang Diyos Giant Spirit ay nanunuya. Ngunit sa sandaling ito, 4 na tao ang biglang lumabas mula sa silid sa likod. Ito ay walang iba kundi ang partido ni Francis. Tunay na may kakaibang konstruksyon ang core area, halos ganap na hinaharangan ang Divine Sense, kaya hindi man lang napansin ng Blazing Gold Race ang mga kaaway na nakatago sa malapit. Extreme Space Blade. Pagbibigkis ng kamatayan. Kislap ng pagkawasak. 5 Elements Yin Yang Strike. Agad na ginamit ng lahat ng mga inapo ng God ay ang kanilang pinakahuling diskarte sa I-Bloodline laban sa Blazing Gold Race. Hindi inakala ng Blazing Gold Race na mahigpit na humawak sa itaas na magiging ganito ang sitwasyon. Nahuli sa bantay, ang Blazing Gold Race ay dumanas ng matinding suntok. Ang 9 na tao ay nagtamo ng mga sugat na may iba't ibang kalubhaan. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang Blazing Gold Race ay bihasa sa depensa. Kung hindi, mas lalo silang natalo sa sagupaan na iyon. Ngunit kahit na matapos ang pananambang na ito, ang lakas sa pakikipaglaban ng panig ni Francis ay mas mababa pa rin sa lahi ng Blazing Gold. Ikaw pala, Francis. Agad na itinuro ni Ancient God Gilded Gold si Francis, nag-igting ang kanyang mga ngipin. Ang Ancient God Gold Fury, na natalo din kay Francis sa laban sa pagsusugal, ay nagulat din. Siya si Francis. Ang mga tingin ng Ancient God Giant Spirit ay napako kay Francis, na hindi nagtangkang itago ang kanyang layunin na pumatay. Ilang oras na ang nakalipas, sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera, nag-iisang binaligtad ni Francis ang tides, ganap na pinahiya ang Blazing Gold Race. Ang Blazing Gold Race, mula sa itaas hanggang sa ibaba, maging ang mga karaniwang manggagawa, ay kinasusuklaman si Francis. Ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race ay agad na nagsimulang mag-init na may layuning pumatay, na nakatitig kay Francis na parang gusto nilang kainin siya ng buhay. Ang mata ni Francis ay hindi isa sa 8 Great God Eyes, ngunit ito ay napakalakas at misteryoso pa rin. Hindi siya maaaring payagang makakuha ng anuman mula sa lugar na ito, kung hindi, siya ay magiging isang napakalaking hadlang para sa naglalagablab na Gold Race sa hinaharap. Ang tinig ng Ancient God Giant Spirit ay umalangaw-ngaw sa isipan ng lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race. At saka, naubos lang ang 10 sa harap namin. Kapag naka-recover na sila, tayo pa ang matatalo. Mensahe ng matanda na nakasuot ng violet, madilim ang ekspresyon. Mabilis na nakagawa ng conclusion ang mga miyembro ng Blazing Gold Race. Patayin. Biglang sumugod ang mga miyembro ng Blazing Gold Race. Anong nangyayari? Nagulat ang nakaasol na matanda. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay pawang maasim at madilim na sandali ang nakalipas, ngunit ngayon sila ay nagninangas na may layuning pumatay habang sila ay umaatake. Parang gusto nilang lumaban sa isang mapagpasyang labanan kahit gaano pa sila matalo. Nabaliw na sila. Sinaunang Diyos umalis espirito isinumpa.
Naniniwala siya na sapat na kayang takutin ng tatlong koponan na magkakasama ang Blazing Gold Race para makahinga ang kanilang panig. Gayunpaman, ang Blazing Gold Race ay tila nabaliw, umatake ng napakabangis kahit na ang magkabilang panig ay nasa magkatulad na antas ng lakas. 1308. Ang biglaang pag-atake ng Blazing Gold Race ay hindi nakabantay sa mga inapo ng God Eye. Devil Shattering Heaven Flame Palm. Pinangunahan ng Ancient God Giant Spirit ang pagsalakay, na nagpakawalo ng napakalaking palad ng gintong apoy. Kasabay nito ang malalakas na pag-atake ng iba pang miyembro ng Blazing Gold Race. Ang target nila ay ako. Nanginig ang puso ni Francis. Napagtanto niya na ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay pawang naglalayo ng kanilang mga pag-atake sa kanyang direksyon. Siyempre, napansin din ng mga inapo ng God ay ang detalyeng ito. Gusto nilang patayin si Francis. Sigaw ng kabataan mula sa Life Sacred Land. Alam na alam niya ang sama ng loob ng Blazing Gold Race laban kay Francis. Damn, ang brat na ito. Pinanangkitin ng sinaunang Diyos na umalis na espiritu si Francis at sinumpa. Lumilitaw na ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit ang Blazing Gold Race ay napakapilit sa pag-atake na ito ay si Francis. Ngunit sa sandaling ito, walang oras upang makatakas mula sa nagngangalit na pag-atake ng Blazing Gold Race, kaya maaari lamang silang magtulungan upang lumaban. Death Spear. Heaven Void Slash. Ang mga inapo ng God Eye ay muling pinaandar ang kanilang mga eye bloodlines upang lumaban. Tungkol naman sa payat na babaeng may Eye of Destiny, matagal na siyang nawala. Malinaw na nahulaan niya ang kaitakot-takot ng sitwasyon at nagpasyang umatras muna. Pagkatapos ng lahat, ang Eye of Destiny ang may pinakamababang potensyal sa pakikipaglaban, kaya kung mananatili siya, malaki ang posibilidad na mahuli lang siya sa labanan at mapatay. Patayin. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay pawang magigiting at makapangyarihang mandirigma. Bagamat ang kanilang pangunahing target ay si Francis, hindi nila napigilan ang iba pang mga kaaway sa kanilang plano. Bumalik ka. Tumahol ang Ancient God Profound Devil. Ang mga inapo ng God Eye ay patuloy na gumagamit ng mga diskarte sa Eye Bloodline sa paggalugad na ito, at bago pa man pumasok sa core area, naubos na ng karamihan sa kanila ang kanilang mga trump card. Hindi lamang sila naubos ng banal na kapangyarihan. Ang kanilang mga Eye Bloodlines ay sobrang pagod din. Umurong tayo at bumawi ng lakas bago maglunsad ng counterattack. Sabi ng Ancient God Black Extreme. Matapos ihinto ang isang round ng pag-atake mula sa Blazing Gold Race, pinili ng mga inapo ng God Eye na umatras. Ngunit ang Blazing Gold Race ay hindi payag na palayain sila. Kahit na umalis ang mga inapo ng God Eye sa core area, ang Blazing Gold Race ay patuloy na masugid na humabol. Kinailangan nilang tumakas sa isang ruta na walang mga bitag dahil kung hindi man sila ay naglalakad sa kanilang sariling mga kamatayan. Kaya sa huli, ang mga inapo ng God Eye ay nanatili sa loob at paligid ng core area. Damn, nabaliw na ba ang Blazing Gold Race? Hanggang kailan nila tayo balak habulin? Reklamo ng magandang dalaga. Bakit hindi na lang natin ibigay si Francis? Pangunahing habol sa kanya ang nagliliyab na Gold Race. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nag-message sa iba maliban kay Francis. Agad na sinimulan ng lahat na isaalang-alang ang ideya, ngunit tila may ibang ideya ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil. Kahit na gawin natin iyon, hindi pa rin tayo pababayaan ng Blazing Gold Race, biglang mensahe ng Ancient God Profound Devil sa iba. Ang iba sa kanila ay tila nalilito. Kung sapat na ang pagbigay kay Francis, sinabi na sana ng Blazing Gold Race ang kahilingang ito. Ngunit kung paano nila tayo patuloy na hinahabol, parang balak nilang pilitin tayong lahat palabasan sa lugar na ito, wika ng Ancient God Black Extreme. Natarante pa ang iba sa kanila. Logically speaking, ang dalawang ito ay walang dahilan para protektahan si Francis. Gayunpaman, tama ang kanilang dalawa. Bagamat ang pangunahing layunin ng Blazing Gold Race ay si Francis, hindi nila basta-basta hahayaan ang mga ito.
Pagkatapos ng lahat, kapag nabawi ng mga inapo ng God Eye ang kanilang lakas, sila ay magiging mas malakas kaysa sa grupo ng Blazing Gold Race. Kaya, ang Blazing Gold Race ay may dalawang layunin. Ang una ay ang pumatay kay Francis habang ang pangalawa ay ang palayasin ang lahat ng iba pang inapo ng God Eye. Whoosh! 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 Lumipad sila sa isang napakalaking gitnang bulwagan. Ang lugar na ito ay lahat ng mga inapo ng God Eye ay nabigla. Paikot-ikot lang sila sa core area at hindi pinansin kung saan sila pupunta. Napakalaki ng hall na pinasukan nila. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga Marangel na mural at ang wika ng Heaven's Legacy Race. Ibang-iba ito sa alinman sa mga silid na kanilang napagdaanan. Marami ring malalaking makina na hindi nakilala ni isa sa kanila na naka-install sa paligid ng bulwagan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang napakalaking 8 panig na pagkakabit sa gitna ng bulwagan. Ang 8 transparent na kristal ay pinalawak mula sa 8 panig na pag-install na ito, isang pares ng mga mata na lumulutang sa bawat isa sa kanila. Ang bawat isa sa 8 Great God Eyes ay naroroon. Ang lugar na ito ay marahil ang pinakamahalagang lugar sa pangunahing lugar. Agad na sabi ng magandang dalaga. Lahat ng iba ay nakatingin sa 8 pares ng mga mata na iyon. Ang mga mata ng space-time na iyon ay halos nasa antas ng quasi-God Eye. Ang mga mata ng kamatayan ay halos nasa ganoong antas din. Lahat ng mga inapo ng God Eye ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang 8 pares ng God Eyes ay halos lahat ay nasa quasi-God Eye level. Ano lang ang sinaliksik ng research base na ito na nakagawa sila ng 8 pares ng God Eyes na halos nasa quasi-God Eye level. Natigilan si Chendong. Gayunpaman, natural na hindi sapat ang kanilang kaalaman at karanasan upang hulaan kung ano ang pinag-isipan ng Heaven's Legacy Race. Kaboom! Sa sandaling ito, isang Marangel na presyon na maaaring sumunog sa lahat ng bagay ay sumugod sa kanila. Devil Shattering Heaven Flame Palm. Sa sandaling lumitaw ang Ancient God Giant Spirit, pinaputok niya ang isang palad sa lahat ng mga inapo ng God Eye. Noon lang niya napagmasdan ang sitwasyon. Terena. Ang sinaunang Diyos na malalim na Diablo ay tumawag. Ang mga inapo ng God Eye ay tumakas muli, kasabay ng pagmamasid sa nangyayari sa likuran nila. Ang bulwagan na ito ang pinakamahalagang silid sa pangunahing lugar. Iniisip nila kung susuko ba ang Blazing Gold Race sa paghahangad ng mga alap ng kayamanan. Sa kanilang malaking sorpresa, pinili ng Blazing Gold Race na ipagpatuloy ang pagtugis. Ang pagtugis ay tumagal ng mahabang panahon. Ang naubos na mga inapo ng God Eye ay mas malala pa ngayon. Ang ilan sa kanila ay nasugatan pa sa panahon ng pagtugis. Minsan pa, dumating ang grupo sa gitnang bulwagan ng core area. Marami sa mga inapo ng God Eye ang labis na naantig nang makita ang 8 pares ng God Eye sa 8-sided installation. Ang ganitong paraan ay hindi rin mabuti. Malabo ang mga mata ng magandang dalaga. Hindi siya ganoon kalakas sa isang mandirigma at medyo mahina rin pagdating sa pagtakas. Ang Samsara Immortal Bodies na ginamit niya para tuklasin ang God Eye Ruins ay ginamit na bilang cannon fodder. Kung ang isang Samsara Immortal Body ay hindi ganap na nawasak, ito ay maaaring walang katapusan na maibalik sa orihinal nitong anyo, ngunit kung ito ay ganap na nawasak, ang mata ni Samsara ay kailangang kumonsumo ng maraming oras at lakas upang muling ipatawag ito. Hindi nila tayo papakawalan maliban kung tuluyan na nating aalis ang mga guho na ito. Ang nakadilaw na kabataan ng Life Sacred Land ay may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nagplano na siyang umalis. Laban tayo. Hanggat kaya nating patayin ang rank 8 Ancient God na iyon, ang natitirang rank 7 Ancient Gods ay madaling harapin. May masamang tingin ang Ancient God Departed Spirit sa kanyang mukha habang ang kanyang isip ay nag-aapoy sa galit. Kung gayon, manatili tayo at lumaban. Biglang tumawa ang Ancient God Profound Devil. Manem. Agad na tinitigan ng Ancient God Departed Spirit ang Ancient God Profound Devil.
Ang kanyang mga salita ngayon ay ganap na binibigkas dahil sa galit, ngunit para sa walang hanggang kalmado na Ancient God Profound Devil na talagang sumang-ayon ay medyo nakakagulat. Ang iba ay bumaling din sa Ancient God Profound Devil. Sa sandaling ito, dumating ang Blazing Gold Race team. Hindi na tumatakbo. Tumawa ang Ancient God Giant Spirit. Sa totoo lang, medyo galit din siya. Matapos ang mahabang paghabol, ang mga inapo ng God Eye na ito ay hindi pa rin handang sumuko sa mga kayamanan ng pangunahing lugar. Haha, nalalapit na ang kamatayan mo, at hindi mo pa rin alam. Ang Ancient God Black Extreme ay biglang nagbigay ng masayang tawa, ang kanyang malamig at masasamang mga mata ay bumao ng diretso sa kaluluwa ng Ancient God Giant Spirit. Ang lahat ng mga inapo ng God Eye ay nabigla sa Ancient God Black Extreme. Ang mga salita ng Ancient God Profound Devil ay kakaiba, at ngayon ay tila nabaliw din ang Ancient God Black Extreme, ang kanyang mga salita ay binibigkas ng hindi iniisip. Kahit na nabawi nilang lahat ang kanilang pinakamataas na lakas, ang pagpatay sa isang Rank 8 Ancient God of the Blazing Gold Race ay hindi pa rin makatotohanan. Ngunit ang mga mata ni Francis ay naging seryoso. Matagal na niyang alam na ang Ancient God Black Extreme, Ancient God Profound Devil, at ang Slim Woman na iyon ay bahagi ng parehong team. Ang tatlong magkakaibang pangkat na ito ng mga inapo ng God Eye ay inayos din sa kanila. Hindi alam ni Francis ang kanilang layunin, ngunit ang hitsura ng Blazing Gold Race ay malamang na isang aksidente. Anong klaseng kakayahan meron ang dalawang ito na nasasabi nila sa Ancient God Giant Spirit? Nagsimulang mag-isip si Francis. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin ng Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil, ngunit hindi maipaliwanag na nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Francis. Tama yan. Nawala ang Eye of Destiny na iyon. Biglang may napagtanto si Francis. Haha, noong una gusto kitang itaboy sa mga guho, ngunit dahil naghahanap ka ng kamatayan, huwag mo akong sisihin. Ang mga mata ng Ancient God Giant Spirit ay sumabog sa malamig na liwanag habang ang gintong apoy ay tumama sa kanyang gininto ang katawan. Nagsimulang dumagsa ang walang katapusang init patungo sa mga inapo ng God Eye. Patayin. Ang iba pang miyembro ng Blazing Gold Race ay nag-activate ng kanilang pisikal na lakas at bumaril pasulong tulad ng maliliit na araw. Whoosh! Sa sandaling ito, isang figure ang tumalon mula sa isa sa mga sipi sa gilid ng gitnang bulwagan. Yung payat na babae ang tumakas kanina. Sa wakas nandito ka na. Malamig na tumawa ang Ancient God Profound Devil. Swoosh! Swoosh! Humiwalay ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil sa mga inapo ng God ay para sumali sa slim na babae. Kayong tatlo. Ang iba sa mga inapo ng God Eye ay tumitig sa tatlo at ngumisi. Ang Ancient God Profound Devil, Ancient God Black Extreme, at ang slim na babae ang mga pinuno ng tatlong team. Sa kanila, ang Ancient God Black Extreme ang nag-organisa ng team ni Francis. Si Francis at ang iba pa ay nakaramdam ng lamig sa kanilang puso. Bahagya silang nakaamoy ng isang tukana. Ano ang sinusubukan mong gawin? Kung aalis ka sa grupo, lahat tayo ay mapapawi. Agad na sambat ng magandang dalaga. Sinong nagsabi na tatlo lang tayo? Humalaklak ang Ancient God Profound Devil. Whoosh! 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 Tatlong figurang nakasuot ng itim na damit ang bumaril sa daanan, lahat sila ay mga inapo ng God Eye. Ha! Kayong lahat, talaga. Ang tatlong team natin ay inalagaan noon pa, panunuyan ng isang nakaitim na figure na may Eye of Divine Punishment. Ngunit tumakbo ka sa Blazing Gold Race. Napaka-normal na nasira ang plano, mahinahong sabi ng isang malaking lalaki. May iba pa ba? Agad na naging malungkot ang Ancient God Giant Spirit, ngunit hindi siya nagmamadaling umatake. Wala siyang ideya kung saan nakahanap ng tatlo pang katulong ang babaeng may Eye of Destiny. Kung ang lahat ng mga inapo ng God Eye ay magtutulungan, ang Blazing Gold Race ay haharap sa tiyak na pagkatalo. Gayunpaman, tila may hindi tama sa sitwasyon. Anim talaga sila. Si Francis ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata.
Ang anim sa kanila ay ang tatlong bagong dating na nakasuot ng itim na damit, Ancient God Black Extreme, Ancient God Profound Devil, at ang Slim Woman. Iniisip ni Francis ang sinabi nila ngayon. Inalagaan ng tatlong team nila. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga mata ni Francis ay unti-unting napuno ng pagkabigla. Hindi niya maiwasang isipin na ang anim na tao na ito ay nanguna sa bawat pangkat upang tuklasin ang mga guho na ito, ngunit ang mga koponan na pinamumunuan ng tatlo pa ay napatay na lahat. Haha, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaro sa inyong lahat, sa wakas ay oras na para tapusin ang mga bagay-bagay. Malamig na sabi ng Ancient God Profound Devil. Ang iba pang lima ay humakbang pasulong. Nakahilera silang anim, ang kanilang mga bloodline ay pawang umaalon sa kahangahangang origin energy. Hindi maganda. Ang puso ni Francis ay nagsimulang tumibok, at ang kanyang mukha ay napangiwi. Sa ilang kadahilanan, ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya kung paano gumamit ang limang God Eye Descendants pabalik sa continent zone ng isang lihim na pamamaraan upang masaktan ng husto ang tunay na Diyos na si Tianfa. 1309. Haha, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaro sa inyong lahat, sa wakas ay oras na para tapusin ang mga bagay-bagay. Malamig na sabi ng Ancient God Profound Devil. Sa orihinal, ang tatlo sa kanila ay nagplano na magkita ang kanilang mga koponan sa core area at magpatayan sa isa't isa para maaga nila ang lahat ng mga inapo ng God Eye sa isang iglap. Gayunpaman, ang hitsura ng Blazing Gold Race ay gumawa ng gulo sa kanilang mga plano. Kahit na ang magkabilang panig ay nag-away at labis na nasugatan ang isa't isa, ang tatlong pinuno ay walang paraan upang linisin ang resulta. Kaya, ang payat na babae ay nadulas upang hanapin ang iba pa nilang mga kasama sa lugar na ito. Ngayon, silang anim ay nagtipon-tipon, at hindi na nila kailangan pang tumakbo. Ang iba pang lima ay humakbang pasulong. Nakahilera silang anim, ang kanilang mga bloodline ay pawang umaalon sa kahangahangang origin energy. Hindi maganda. Ang puso ni Francis ay nagsimulang tumibok, at ang kanyang mukha ay napangiwi. Sa ilang kadahilanan, ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya kung paano gumamit ang limang God Eye Descendants pabalik sa continent zone ng isang lihim na pamamaraan upang masaktan ng husto ang tunay na Diyos na si Tianfa. Ngunit ang iba ay tila hindi masyadong nag-aalala. Hindi ko alam kung bakit mo ako hinikayat dito, ngunit nabigo ang iyong plano. Ano sa tingin mo ang magagawa mo sa antas ng iyong lakas? Ang sinaunang Diyos umalis na espiritu ay nanunuya. Ang Ancient God Profound Devil, Ancient God Black Extreme, at ang Slim na babae ay ang mga pinuno ng kanilang tatlong koponan at ang nagbigay ng misyon. Ngayon, tila sumali sila sa ibang grupo. Ang mga inapo ng God Eye na naruroon ay natural na naunawaan na ang mga guho ng God Eye na ito ay isang bitag sa simula pa lang. Kung hindi lumitaw ang Blazing Gold Race, malamang na nagsimula na ang kanilang tatlong koponan na makipaglaban sa isa't isa sa core area. Ang paglitaw ng Blazing Gold Race ay naging dahilan upang magsama-sama ang tatlong koponan, na sinira ang orihinal na plano. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang hindi rin masyadong maganda. Hindi sila kalaban para sa Blazing Gold Race noong una, at ngayon, parehong Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil ay umalis na. Ngunit ang bagong koponan ng Ancient God Profound Devil ay mayroon lamang 6 na tao, at kabilang sa kanila, ang Eye of Destiny ay walang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya, ang pangkat na ito ng 6 ay maaaring ituring na pinakamahina sa tatlong panig. Ngunit ang grupong ito ng mga mahiwagang tagapagbigay ng misyon ay ang pinakamababa sa lahat. Naglakas loob pa silang sabihin sa harap ng Blazing Gold Race na ang Ancient God Giant Spirit ay malapit ng mamatay at ang lahat ay malapit ng matapos. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay nagalit, ngunit pinigilan sila ng Ancient God Giant Spirit at ang naka-violet na Elder na gumawa ng anumang padalos-dalos. Hindi nila kayang labanan ang lahat dito, kaya kailangan nilang maging maingat. Kahit ano pa ang gusto mong gawin, tapos na ang lahat. Ang sinaunang Diyos na malalim na Diablo ay walang pakialam na sinuri ang karamihan, na hindi nagpapakita ng paggalang sa sinuman sa kanila.
Pagkatapos sabihin ito, ang anim na inapo ng God Eye ay nagsimulang magpalipat-lipat ng kanilang origin energy. Origin energy. Ano ang pinaplano nila? Ang ibang mga inapo ng God Eye ay naalarma at naghinala. Ang pinagmulan ng enerhiya ay ang pundasyon ng isang eye bloodline at bihirang gamitin maliban kung talagang kinakailangan. Ang panig ng blazing gold rays ay hindi nababagabag. Ito ay ang origin energy lamang ng anim na inapo ng God Eye, hindi dapat ipag-alala. Ang may pinakamalaking pagbabago sa ekspresyon ay walang iba kundi si Francis. Gaya ng inaasahan, alam nila ang God Eye Fusion Art. Gulong-gulo ang isip ni Francis habang siya ay nagsimulang humakbang paatros. Nakita niya mismo ang kapangyarihan ng God Eye Fusion Art. Kahit na ang isang eksperto sa isang antas na mas mataas ay maaaring agad na mapatay. Ngunit ang God Eye Fusion Art ay hindi dapat magamit ng napakatagal. Medyo kumalma si Francis. Ang God Eye Fusion Art ay lubhang nakakapagod, kaya may limitasyon sa kung gaano katagal ito magagamit, tiyak na hindi sapat para pangasiwaan ang lahat ng naruroon. Ngunit ilang sandali pa, ang mga mata ni Francis ay naging seryoso. Ang anim na inapo ng God Eye, na pinamunuan ng Ancient God Profound Devil, ay nagsimulang gumawa ng mga galaw gamit ang kanilang mga kamay, na kinokontrol ang kanilang origin energies upang magsama-sama. Parang minaliit ko sila. Si Francis ay muling kinabahan. Naalala niya na, sa Continent Zone, sa 5 inapo ng God Eye, 4 sa kanila ang naglabas ng kanilang origin energy at ibinigay ito kay Sacred King Sumsara para kontrolin. Ngunit sa oras na ito, lahat ng 6 na inapo ng God Eye ay gumaganap bilang controller. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihang ilalabas ng God Eye Fusion ay magiging mas katangi-tangi at perpekto. Sa panig ng blazing gold rays, bahagyang nakasimangot ang Ancient God Giant Spirit at ang naka-violet na Elder. Naramdaman nila na may mali. Ang grupo ng Ancient God Profound Devil ng 6 ay sadyang masyadong kumpiyansa at composed, at ang kanilang mga aksyon ay masyadong kakaiba. Hindi tayo maaaring kumilos ng walang ingat. Kung aatake tayo sa grupo ng Ancient God Profound Devil, ang grupo ni Francis ay tiyak na sasali sa kanila at sasalakayin tayo, mensahe ng naka-violet na Elder sa mga miyembro ng kanyang team. Ngunit ilang sandali pa, ang Ancient God Giant Spirit ay umungol at bumaril patungo sa 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil sa isang bola ng gintong liwanag. Sa ibabaw, tila ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay walang banta sa kanila, ngunit ang intuition ng Ancient God Giant Spirit ay nagsabi sa kanya na ang grupong ito ay nasa isang bagay na hindi kapanipaniwala. Kung ang mga kaaway na ito ay hindi napigilan ngayon, ang nagliliyab na gold rays ay magdaranas ng nakakatakot na kahihinatnan. Devil Shattering Heaven Flame Palm. Pinagsama ng Ancient God Giant Spirit ang kanyang pisikal at bloodline na enerhiya sa isang napakalaking bundok ng gininto ang apoy na dumagundong patungo sa koponan ng Ancient God Profound Devil. Pumunta ka. Naramdaman ng Ancient God Profound Devil ang mga galaw ng Ancient God Giant Spirit at ipinadala ang kanyang isip sa kanyang interspatial dimension, na nagalis mula rito ng isang triangular na piraso ng metal. Ding-ding! Kumalabog! Ang triangular na piraso ng metal ay na-activate, komplikadong mga pattern na umuusbong sa ibabaw nito. Ang maitim na pilak na mga hadlang ng liwanag ay tumalsik mula sa 3 panig nito, na lumikha ng isang hadlang na mahigpit na nakapaloob sa kanilang 6. Boom! Bang! Ang walang katulad na palad ng Ancient God Giant Spirit ay bumangga laban sa Dark Silver Barrier, ngunit ang pag-ataking ito na naglalaman ng lahat ng kanyang kapangyarihan ay talagang hinaranggan ng barrier na ito. Kaboom! Dalawang enerhiya ang mabangis na dumurog sa isa't isa. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang madilim na pilak na hadlang ay nagsimulang lumabo, ngunit sa oras na nangyari iyon, ang kapangyarihan ng palad ng Ancient God Giant Spirit ay ganap na nawala. Kling-klang! Bumagsak sa lupa ang triangular na piraso ng metal. Ito ay malinaw na ito ay isang minsanang gamit na bagay. Kapag ito ay ginamit, ito ay talagang naging basura. Lahat ng naruroon, kabilang ang sinaunang Diyos Giant Spirit, ay natigilan sa tanawing ito.
Isang bagay na maaaring hamarang sa buong lakas na suntok ng isang rank 8 Ancient God ay maaaring ituring na isang Nagel iligtas buhay na trump card. Na-block talaga. Napangiwi ang Ancient God Giant Spirit habang muli niyang sinimula na tipunin ang kanyang lakas para sa isa pang pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang lakas na maaaring maghari sa lahat ng bagay na isang nakamamatay na krisis ang sasapit sa kanya. Boom! Bees! Isang mahiwagang lakas na nakabaluktot na espasyo ang lumitaw sa ulo ng 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil. Ang kapangyarihang ito ay malabo, na parang wala talaga, ngunit ito rin ang Diyos ng mundo, na kayang impluwensyahan ang lahat ng bagay. Mula sa malayo, malabong makita ng isang tao kung ano ang tila isang mata sa loob ng hindi malinaw na bola ng enerhiya na ito. Whoosh! Ang Ancient God Giant Spirit ay umatras pabalik sa grupo ng Blazing Gold Race. Itong enerhiya. Ang mga inapo ng God ay lahat ay natigilan at nagulat na mga ekspresyon. Ang kanilang mga mata ay lahat ay nalipat sa bolang iyon ng hindi malinaw na kapangyarihan na nakabitin sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Paano ito nangyari? Ito ay ang enerhiya ng isang mata ng Diyos. Malinaw na naramdaman ng lahat ng mga inapo ng God Eye ang kakaiba at pinakamataas na aura ng isang God Eye. Nakita nila sa kanilang sariling mga mata ang grupo ng 6 na gumagamit ng isang lihim na sining upang ipatawag ang kapangyarihang ito. Kung hindi, maaaring maniwala sila na ang isa sa 6 na ito ay maaaring mayroong God Eye o mayroong God Eye deity na sumusuporta sa kanila. Hindi maganda. Retreat muna. Ang sinaunang Diyos Giant Spirit ay umungol habang siya ay nagsimulang tumakas. Masyadong nakakatakot ang enerhiya na ito at tiyak na maaaring magdulot ng nakamamatay na banta sa kanya. At dahil sa kung paano siya kumilos kanina, ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay tiyak na hindi magpapalaya sa Blazing Gold Race. Tara na! Nakita ng mga natitirang miyembro ng Blazing Gold Race na tumatakas ang kanilang pinuno at agad na sumunod. Sa kabilang panig, si Francis ay nakakaramdam din ng pagnanais na umatras. Ngayon, walang makakatakas sa lugar na ito. Sa ilalim ng hindi malinaw na enerhiyang iyon, nanunuya ang Ancient God Profound Devil. Seal. Ang 6 ay bumuo ng isang spell ng sabay-sabay, tila nakikipag-usap sa hindi malinaw na bola ng enerhiya sa kanilang mga ulo. Bigla, ang bola ng enerhiya ay nagpakawala ng hindi malinaw na hadlang na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, tuluyang nilamon ng harang na ito ang gitnang bulwagan. Isang hangganan. Ang Ancient God Giant Spirit, na sabik na tumakas, ay naramdaman ang boundary energy sa kanyang harapan at agad na inipon ang kanyang space intent at sinuntok. Boom! Bang! Isang dambuhalang kamao ng naglalagablab na apoy ang bumangga sa hangganan at napigil ang patay. Ang mas kakaiba, ang kapangyarihan sa kamao ay nagsimulang unti-unting humina. Pagkaraan ng 2 segundo, ang mga apoy na iyon na kasing liwanag ng araw ay naging parang kumikinang na mga alitap-tap, pagkatapos ay napatay ang mga ito. Ito ay agad na naging malungkot ang mukha ni Francis. Ang suntok ng Ancient God Giant Spirit ay walang anumang pinsala sa hangganan, at ang enerhiya nito ay tila hinihigop. Kung iyon ang kaso, kahit siya ay mahihirapang makatakas. Ito ay ang parehong God Eye Fusion Art, ngunit ang 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil ay malinaw na mas mahusay sa aplikasyon nito. At sa kontrol nilang 6 sa enerhiya, marami pa silang paraan ng paggamit ng enerhiyang ito. Lahat kayo ay isda sa isang bar aisles. Ang Ancient God Black Extreme ay malungkot na tumawa. Kung wala ang aming pahintulot, pinasok mo ang aming teritoryo. Ang tanging katapusan mo ay kamatayan. Ibinaling ng Ancient God Profound Devil ang kanyang mga mata sa Blazing Gold Race Team. Buzz! Bees! Ang kanilang mga kamay ay nag-sign out ng higit pang mga spellang, at ang hindi malinaw na enerhiya sa itaas nila ay tila tumugon, na pumipintig na parang puso. Biglang bumaril ang isang hindi malinaw na kadena, isang matalim na punto na nakakabit sa dulo nito. Thwish! Ang chain na ito ay diretsyong bumaril patungo sa Ancient God Giant Spirit. Damn!
Namumula ang mukha ng sinaunang Diyos Giant Spirit habang inilabas niya ang isang parisukat na gintong kalasag. Kling-klang. Ang dulo sa dulo ng kadena ay tumusok ng diretso sa kalasag. Paano? Ito ay isang dekalidad na divine artifact. Nataranta ang sinaunang Diyos Giant Spirit. Napag-alaman niyang imposibleng matukoy kung anong uri ng enerhiya ang bumubuo sa chain na ito, ngunit ang enerhiya na ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay nasa mortal na panganib, at madali itong tumagos sa kanyang mataas na kalidad na banal na artifact. Bagamat ito ay nasa ibabang dulo ng nagtatanggol na mataas na kalidad na mga banal na artifact, isa pa rin itong mataas na kalidad na banal na artifact. Kumakapit. Thuish. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ang kadena sa pagtagos sa kalasag. Ngunit sa oras na ito, ang Ancient God Giant Spirit ay tumabi na. Dumaan ang kadena kung saan siya orihinal na nakatayo. Whoosh! Isang miyembro ng Blazing Gold Race na nakatayo sa likod ng lugar na iyon ang nabutas ng kadena. Boom! Bang! Sa sandaling siya ay tinusok ng kadena, ang kanyang katawan ay sumabog, at ang gintong kaluluwa sa kanyang katawan ay nabunot ng hindi malinaw na kadena. Kahit anong pilit nito ay hindi ito makatakas. Unti-unting nagdilim ang kanyang kaluluwa hanggang sa wala na. Napatay sa isang suntok na walang kaunting suspense. Nakita ng lahat ang nangyari. Ang kanilang mga katawan ay nagyelo sa lugar na tila sila ay natutunaw. Isa itong kapangyarihan na maaaring magpataka sa isang rank 8 Ancient God, tumago sa isang dekalidad na defensive divine artifact, at agad na pumatay sa isang rank 7 Ancient God. Anong uri ng kapangyarihan ang maaaring makamit ito? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.